Utang mo to sa pangalan mo, kaya ikaw ang magbayad. Umalis ka na. Itinapon ng biyenan ang mga gamit ng kanyang manugang na nakasilid sa isang plastic bag sa labas ng pinto, habang tinataboy ang manugang na may pasan-pasang milyon-milyong utang. Hindi man lang siya pinigilan ng kanyang asawa. Walang pera at walang matutuluyan. Ang tanging lugar na maaari niyang puntahan ay bilang isang kasambahay sa isang malaking mansyon kung saan may libreng pagkain at tuluyan. Ilang araw ang lumipas. Tatlong itim na sedan ang pumasok sa bakal na tarangkahan at nagbago ang hangin sa mansyon. Nang lumitaw sa may pinto si Don Ricardo, nakalalapag lang mula sa isang business trip sa ibang bansa at may hawak na tungkod. Tila huminto ang paghinga ng dose-dose ng mga empleyado. Dahan-dahang naglakad si Don Ricardo sa pagitan ng mga nakahanay na empleyado. Ngunit nang malapit na siyang dumaan sa harap ng bagong kasambahay na nakayuko, bigla siyang huminto. Nang makita niya ito, namutla si Don Ricardo at nabitawan ang kanyang tungkod. Sino nga ba ang babaeng ito na pinalayas na parang basura ng kanyang mga biyenan, na labis na ikinagulat ng isang mayamang negosyante? Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, sana po ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Nawa'y mamukadkad din ang kapayapaan at kaligayahan sa inyong araw na parang mga bulaklak. Simulan na natin ang kwento. Bago pa man sumapit ang alas 5 ng umaga, si Annalyn ay nakaluhod na sa sahig ng kusina. Ang pagsisimula ng araw, para kay Annalyn, ay ang paghihiwa-hiwalay ng mga gamot ng kanyang biyenang lalaki. Ayon sa petsa, pagpunas ng mga bakas ng ubo sa kumot, at pag-init ng sabaw, at paghahanda ng mga putahe, bago pa man magising ang kanyang biyenan. Sa papel, malinaw na nakasulat na siya ay isang manugang. Ngunit sa bahay na iyon, ang posisyon ni Annalyn ay nakapako sa isang lugar sa pagitan ng isang utusan at kasambahay, ang kanyang asawang si Ben. Mula nang magsimulang bumagsak ang kanilang negosyo, ay laging tinatawagan ng mga supplier at nagpapautang. Ngunit sa loob ng bahay, palagi niyang ginagawang panangga si Annalyn habang inaayos niya ang kanyang kurbata at umaalis ng bahay, na para bang siya ay isang responsableng padre de pamilya. Ang totoo'y kinakalkula lamang niya kung paano pa maipagpapaliban ang mga utang at garantiya na ginawa sa pangalan ng kanyang asawa. Ganoon din ang kanyang biyenan. Walang sino man ang kasinggaling niya sa pagsisi sa manugang sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Nagsisimula sa maliliit na dahilan, tulad ng sobrang alat ng sinigang, hanggang sa mga walang katuturang paratang, na simula nang pumasok ang manugang sa bahay ay sinuwerte na sila. Ang pagdidisiplina kay Annalyn, ang paraan ng biyenan, upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Biglang naalala ni Annalyn ang nangyari ilang buwan na ang nakalipas. Iyon ang sandaling inilatag ng kanyang asawa, ang isang tumpok ng mga dokumento sa mesa sa sala at sinabing, "Mahal, kailangan lang nating i-roll over pansamantala ang mga gastusin sa bahay at sa negosyo. Hindi ito komplikado. Pirmahan mo lang dito." Ang boses ng kanyang asawa ay kalmado gaya ng dati. At pumirma si Annalyn gamit ang kanyang selyo. Nang hindi man lang sinusuri ng mabuti ang mga dokumento, naniniwala siyang para lamang ito sa pansamantalang pag-roll over ng mga gastusin sa negosyo. Ngunit hindi niya kailanman naisip na ang mga papel na iyon ay magdudulot ng mga extension ng credit card loan, mga garantiya sa utang sa 5,000, at mga peking dokumento ng pagbili. At sa mismong araw na iyon, ang mga dokumentong iyon ang ganap na bumaligtad sa buhay ni Annalyn. Bago pa man manang halian, isang malakas na katok sa pinto ang yumanig sa buong kabahayan. 4 na malalaking lalaki ang marahas na pumasok. Iwinawagayway ang mga dokumentong may pangalan ni Annalyn at sumisigaw na bayaran agad ang utang. Nanghina ang mga tuhod ni Annalyn nang makita ang sariling pangalan. Malinaw niyang narinig na ang mga dokumento ay para sa gastusin sa negosyo. Ngunit sa mga papel na ipinapakita ng mga maniningil, malinaw na nakasulat ang delinquent personal loan, co-maker, sa utang sa 5 to 6, at unpaid credit card loan. Sa sandaling iyon, nang lumingon si Annalyn, ang kanyang asawa at biyenan ay paatras na
na para bang matagal na nilang pinaghandaan ito. Para bang gumuhit sila ng isang hindi nakikitang linya sa pagitan nila at ni Annalyn. Nanginginig ang boses, nagawa pa ring magsalita ni Annalyn. Sinabi niyang hindi siya pumayag na bayaran ang utang na ito at wala siyang alam kung paano pinapatakbo ang pondo ng negosyo. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, nagsalita ang kanyang biyenan sa mga maniningil. Talagang sakim sa pera ang babaeng yan. Kaya nagkagulo ang lahat. Nakialam siya sa negosyo ng asawa niya. Pinakialaman ang lahat. At sa huli, siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa boses ng biyenan. Ito ay makinis. Na parang isang linyang paulit-ulit na niyang inensayo. At dahil doon, mas nakakakilabot. Sa tabi niya, bahagyang tumango ang kanyang asawa, na may ekspresyon na para bang wala siyang magagawa. Sa sandaling makita ni Annalyn ang tingin na iyon, naramdaman niyang sabay-sabay na nawala ang lahat ng kanyang pandama. Ang pangalan ni Annalyn ay isinigaw ng malakas na umabot hanggang sa kanto, at ang mga kapitbahay ay sumilip mula sa kanilang mga bintana at pintuan. Higit pa sa sama ng loob, na siya ang pinagbibintangan sa utang, na hindi niya ginawa. Mas nabigla si Annalyn sa katotohanang ang mga taong itinuturing niyang pamilya ay bigla na lang siyang itinuring na tagalabas. Ang pagkabigla na iyon ay nagsimula sa gitna ng kanyang dibdib at kumalat na parang yelo hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Pagkaalis ng mga maniningil, pumasok ang biyenan sa silid ni Annalyn at basta na lang inilagay ang kanyang mga damit panloob, back brace, larawan ng kanyang ina at isang lumang kuwaderno sa isang itim na plastic bag. At itinapon niya ang bag sa sementadong sahig ng beranda, sinasabing, "Huwag ka nang magpapakita sa bahay na ito kailanman. Sawa na ako sa malas na dala mo." Hindi pinigilan ng asawa ang eksenang iyon. Nakatayo lamang siya sa may pintuan, nakahalokip-kip, na may ekspresyon ng isang taong nagtatapon ng isang pabigat. Nang huling sulyapan ni Annalyn ang mukha ng kanyang asawa, higit pa sa pagkakasala, ang naroon ay inis. Ito ang mga mata ng isang taong nakapagdesisyon, na naokay lang na isakripisyo ang isang asawa para pagtakpan ang sarili niyang kabiguan. Sumara ang pinto, habang bitbit ni Annalyn ang itim na plastic bag at naglalakad sa eskinita, biglang nagsimulang pumatak ang ulan mula sa langit. Wala siyang payong. Tumulo ang malamig na ulan sa kanyang buhok, at agad na bumigat ang kanyang damit, ngunit hindi makagalaw si Annalyn. Napaupo siya sa gilid ng daan at kinuha mula sa bag ang isang basag na picture frame at isang lukot na larawan ng kanyang ina at niyakap ito ng dalawang kamay. Sa sandaling iyon, isang maliit na kislap ng pilak ang kumislap sa ilalim ng ulan mula sa kanyang kwelyo. Ang pilak na kuwintas na suot niya ay lumabas. Agad niya itong tinakpan ng kanyang kamay. Ito ang nag-iisang pamana na iniwan ng kanyang yumaong ina, na sinabing wag na wag niyang iwawala. Sa buong buhay niya, maraming bagay na ang kanyang isinuko at tinalikuran, ngunit ang kuwintas na ito ay hindi niya kailanman inalis sa kanyang leeg. At sa gabing iyon, ang maliit na piraso ng pilak na iyon ay parang ang huling patunay na hindi pa siya isang ganap na talunan. Naglakad si Annalyn nang matagal sa ilalim ng ulan at umupo sa isang plastik na upuan sa harap ng isang convenience store. Kumain siya ng isang mainit na siopaw mula sa pampainit bilang hapunan at tulalang tiningnan ang mga text message tungkol sa hindi nabayarang utang at mga abiso sa loan delinquency na bumuhos sa screen ng kanyang cellphone. Ang mga numero ay bumagsak sa kanyang manhid na isipan. Ipinapaalala sa kanya kung gaano kaikli ang natitirang panahon para sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, naisip ni Annalyn ang huling taong maaari niyang tawagan. Si Ate Mila, na dati niyang kasama sa trabaho, sa isang karinderya sa palengke. Ilang beses na nag-atubili ang kanyang mga daliri sa pagpindot ng numero. Hindi niya masabi ang buong sitwasyon, at sa wakas, ay isang salita lamang ang kanyang nabigkas. "Ate, mayroon po ba kayong matutulugan, kahit sandali lang?" Nanginginig ang kanyang boses. Tila ang mga taon na hindi siya humingi ng tulong sa sinuman hanggang sa umabot sa ganitong kalagayan ay bumara sa kanyang lalamunan. Saglit na natahimik si Ate Mila.
At sa halip na sabihing pumunta agad sa bahay niya, ibang bagay ang kanyang sinabi. Annalyn, narinig ko kamakailan na may isang malaking mansyon na naghahanap ng stay-in na kasambahay. Biglang umalis yung dati, kaya bakante ngayon. Nagbibigay sila ng libreng pagkain at tuluyan. At puntahan natin bukas ng umaga. Ang mga salitang libreng pagkain at tuluyan ay tumatak sa isipan ni Annalyn. Sa kanyang kalagayan, kung saan kahit ang pagtulog ngayong gabi ay isang problema. Wala siyang karapatang mamili. Naalala niya ang matataas na pader ng isang mayaman na subdibisyon na hindi pa niya napupuntahan. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang katotohanan na wala na siyang ibang mapagpipilian. Nang gabing iyon, humiga si Annalyn sa isang sulok ng isang 24 hours pa. Isinampay niya ang kanyang basang damit sa drying room. At habang nag-i-scroll sa mga text message tungkol sa utang, natagpuan niya ang isang lumang tala na matagal na niyang na-save. Ito ay isang maikling tala ng kaarawan ng kanyang ina. Ang mga salita sa screen ay malabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Inilagay ni Annalyn ang kanyang cellphone sa kanyang dibdib at tumingin sa kisame. Pumasok sa kanyang isipan ang ideya na kailangan niyang mabuhay muli, hindi bilang manugang ng sinuman o biktima ng sinuman, kundi bilang kanyang sarili. Ito ay isang malabo at malayong desisyon, ngunit iyon lamang ang maaari niyang kapitan. Hindi nakatulog si Annalyn hanggang sa mag-umaga. At sa oras na iyon, hindi niya alam na sa mansyon, napapasukan niya bukas. Magbabago ang lahat. Kinabukasan, nang unang tumayo si Annalyn sa harap ng bakal na tarangkahan ng bahay na iyon, ang una niyang naramdaman ay hindi kagandahan, kundi kabigatan. Sa kabila ng itim na bakal na tarangkahan, ang mga puno ng niyog na nakahanay, ang hardin na perpektong natabasan, nang walang kahit isang dahon ng damo, at ang hangin na mas nagpapahiwatig ng kaayusan at kontrol kaysa sa init ng isang tinitirhang lugar, ay nag-iwan kay Annalyn ng isang kakaibang impresyon ng pinaghalong ospital, kumpanya, at bilangguan. Tinapik ni Ate Mila nang bahagya ang balikat ni Annalyn at pinaalalahanan siya na sa loob, dapat siyang magsalita ng kaunti at gawin lamang ang ipinag-uutos. 8:00 ng umaga. Sa tulong ni Ate Mila, pumasok si Annalyn sa loob ng mansyon at nakilala ang taong namamahala sa lahat ng bagay sa bahay. Si Manang Sol. Tila walang interes si Manang Sol sa background o sitwasyon ni Annalyn. Tiningnan niya sandali ang resume ni Annalyn at ibinaba ito. At sa halip na mga papeles, mga patakaran ang una niyang binanggit. Huwag pumasok sa mga lugar na hindi itinalaga. Huwag magtanong tungkol sa mga gawain sa bahay. Bawasan ang mga tawag sa labas sa pinakamababa at kumilos ng walang pagkakamali hanggang sa bumalik si Don. Walang emosyon sa kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay mabigat na parang isang babala. Naramdaman ni Annalyn na ang bahay na ito ay hindi lamang isang lugar kung saan nag-uutos sa mga tao, kundi isang espasyo kung saan pinamamahalaan ang mga lihim. Ang unipormeng ibinigay ni Manang Sol ay dark blue at medyo malaki, ngunit tinanggap ito ni Annalyn nang walang imik. Mabilis na natapos ang pagtatalaga ng silid. Isang maliit na silid sa tabi ng bodega na may isang lumang kama at isang makitid na mesa lamang. Ang wallpaper ay natutuklap sa ilang lugar at ang bintana ay kasinlaki lamang ng dalawang magkatabing palad. Tiningnan ni Annalyn ang silid at pinilit na ituwid ang kanyang likod para itago ang sakit sa kanyang baywang. Habang nakakaramdam ng ginhawa na mayroon siyang bubong na mas ligtas kaysa sa kalye, nalungkot din siya sa kanyang sitwasyon kung saan kailangan niyang magpasalamat sa ganitong kaliit na bagay. Kailangan niyang huminga ng malalim sandali. Ang una niyang gawain ay ang pagpapakintab ng mga kubyertos na pilak, paglilinis ng mga hawakan ng hagdanan, pag-aalis ng alikabok sa carpet na nakalatag sa mahabang pasilyo, at pag-aayos ng mga tasa. Ang loob ng mansyon ay walang alikabok at maayos, ngunit ang mga mukha ng mga taong gumagalaw sa loob ay pawang matigas. Isang matagal ng kasambahay ang dumaan sa tabi ni Annalyn at bumulong. Dito, mas mahalaga na hindi ka mapansin kaysa sa magaling kang magtrabaho.
Tila ipinapaliwanag ng isang salitang iyon ang buong paraan ng pamumuhay sa bahay na ito. Tumango si Annalyn at nagpatuloy sa paggalaw. Pagdating ng tanghalian, nang pumasok siya sa kusina, matagal na sinuri ni Manang Loida ang punong kusinera, ang lakas ng pulso, at galaw ng katawan ni Annalyn. Nang makita ni Manang Loida na kayang buhatin ni Annalyn ang isang mabigat na kaldero gamit ang isang kamay at mabilis na ayusin ang mga sangkap sa sangkalan, tila napagpasyahan niyang sanay si Annalyn sa mabibigat na gawain. Ngunit hindi siya nagsabi ng anumang mabait na salita. Hindi ito isang bahay kung saan kaawaan ka dahil sa paghihirap mo. Dito, kapag nagkamali ka, tahimik kang paaalisin. Kaya huwag kang maging emosyonal at kumilos ka na. Ang boses ni Manang Loida ay matatag, ngunit wala itong masamang hangarin. Bagkus ay ang pagiging prangka ng isang taong nagsasabi ng katotohanan. Sumagot lamang si Annalyn ng maikli. Opo, naiintindihan ko. At kinuha ang basahan. Ilang taon na siyang nabuhay ng ganoon sa bahay ng kanyang biyenan, kaya hindi na siya matinag sa ganitong mga salita. Ngunit ang katotohanan dito rin, kailangan niyang magsimula sa pinakamababa ay muling bumigat sa kanyang kalooban. Pagsapit ng hapon, bumaba ang panganay na manugang ng mansyon, si Clarice, para maghanda sa kanyang pag-alis. At doon niya unang nakita si Annalyn. Hindi tiningnan ni Clarice ang mukha ni Annalyn. Sa halip, ang una niyang tiningnan ay ang mga lumang sapatos ni Annalyn. Pagkatapos ay ang kanyang mga bitak-bitak na kamay. At sa huli, ang pagyuko ni Annalyn ng malalim ng walang imik. Dumaan si Clarice nang walang sinasabi. Ngunit sa maikling ilang segundo na iyon, ang kanyang tingin na sumuri kay Annalyn ay malinaw na naglalaman ng isang malamig na kalkulasyon kung ang taong ito ba ay makakasira sa kaayusan ng bahay. At naramdaman ni Annalyn mula sa likod ang tingin na iyon, at instinctively niyang naramdaman na kailangan niyang maging isang hindi nakikitang tao dito para mabuhay. Habang naghahanda ng hapunan at nagliligpit pagkatapos, nasaksihan ni Annalyn ang pamilya sa bahay na ito na nakaupo sa iisang mesa ngunit hindi nagkatinginan at nag-uusap lamang ng mga kinakailangang bagay. Mula sa labas, ito ay isang marangyang pamilya ng mga mayayaman. Ngunit sa loob ng mansyon, mayroong lamig ng mga lamat na naipon sa loob ng mahabang panahon. Sa ilang aspeto, ito ay katulad ng bahay ng kanyang biyenan, na kanyang iniwan. At sa ilang aspeto, ito ay isang ganap na naiibang uri ng lamig. Huli ng hapon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang batang apo, si Junjun, ay naglalaro ng bola sa pasilyo. At aksidenteng natabig ang isang mamahaling plorera sa isang istante. Habang tumatagilid ang plorera sa dulo ng istante, kumilos si Annalyn bago pa man makapag-isip. Bago pa man tumama ang kanyang mga tuhod sa sahig, nasalo niya ito ng kanyang dalawang braso. Ngunit ang isang basag na palamuti sa ilalim ng plorera ay humiwa ng malalim sa likod ng kamay ni Annalyn. Dumugo ito. Ngunit mas inuna ni Annalyn na hawakan ang balikat ng nagulat na bata at patahanin ito bago niya napansin ang sarili niyang sugat. May nakakita sa eksenang iyon. Mula sa dulo ng pasili, si Manang Sol. Hindi nagpakita ng hayagang pag-aalala si Manang Sol. Sa halip, tahimik niyang iniabot ang isang first aid kit at nag-iwan ng maikling salita. Matalinong desisyon na hindi ka gumawa ng gulo sa harap ng bata. Natigilan si Annalyn nang marinig iyon. Hindi na niya matandaan kung kailan siya huling nakarinig ng papuri mula sa isang tao. Sa loob ng maraming taon sa bahay ng kanyang biyenan, wala siyang narinig na kahit isang salitang magaling. Mas maingat na tinanggap ni Annalyn ang maikling salitang iyon kaysa sa mga gamot. Upang pigilan ang nagbabadyang luha, yumuko siya at nag-focus na lamang sa paglalagay ng band-aid sa kanyang sugat. Nang gabing iyon, pagbalik sa kanyang maliit na silid, habang tinatanggal ang butones ng kanyang uniforme, natuklasan ni Annalyn na lumabas pala sa kwelyo ang kanyang kuwintas. Dahil sa maghapong paggalaw, lumabas ito mula sa pagkakatago habang hinahaplos ng kanyang daliri ang maliit na disenyong pilak na kumupas na
Naalala ni Annalyn ang eksena noong isinusuot ng kanyang ina ang kuwintas na ito sa kanyang leeg. Sabi ng kanyang ina noon, kahit na sa mga panahong hindi mo maasahan ang mundo, mamuhay ka ng may dignidad. Hindi na niya nagawang itanong ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon bago pumanaw ang kanyang ina. Palaging pinahahalagahan ng kanyang ina ang kuwintas na ito, ngunit hindi niya kailanman sinabi kung bakit ito napakahalaga sa kanya. Habang nakaupo sa kama, niyakap ni Annalyn ang kuwintas at matagal na inalala ang likod ng kanyang ina na nagtatrabaho sa palengke at matagal na nakatingin sa labas ng bintana tuwing umuulan. Sa staff lounge sa dulo ng pasilyo, nagsimulang kumalat ang balita na babalik na kinabukasan ang Don mula sa kanyang business trip sa ibang bansa. Maging ang mga karaniwang madaldal ay nagbaba ng kanilang mga boses. Ang abalang paggalaw sa muling pagsasaayos ng mga kubyertos, pagsusuri sa mga palamuti sa pasukan, pag-aayos ng library, at pag-schedule ng oras ng gamot ay malinaw na nagpapakita na ang lahat sa bahay na iyon ay umiikot pa rin sa iisang tao, si Don Ricardo. Dahil sa paghahanda sa pagbabalik ng Don, maraming beses na nagpabalik-balik si Annalyn sa paligid ng pasukan, sala, at library. Dahil dito, sa unang pagkakataon ay nakita niya nang malapitan ang mga pangunahing bahagi ng bahay. Ang mga lumang litrato na nakasabit sa bawat dingding, mga tropeo, mga larawan mula sa mga construction site, at pagbibigay ng donasyon sa ospital. Sa mga larawan ng lalaki, noong kanyang kabataan, mas nangingibabaw ang mga bakas ng pakikibaka at kompetisyon kaysa sa awtoridad. Malakas ang pakiramdam na ang may-ari ng bahay na ito ay hindi isang taong ipinanganak na mayaman, kundi isang taong nagsimula sa ibaba. Dapit hapon, nakatanggap si Annalyn ng maikling text mula kay Ate Mila. Isang linya lang ito na nagtatanong kung okay lang ba siya. Sumagot si Annalyn na maayos naman ang kanyang kalagayan, ngunit ang kanyang mga daliri na nagtatype ng mensahe ay puno ng tensyon ng isang baguhan na kailangang pigilan maging ang sariling paghinga upang hindi muling mapalayas. Habang papalapit ang hating gabi, ang buong mansyon ay naging kakaibang tahimik. Matapos ang huling paglilinis sa sahig sa tabi ng mga bulaklak sa pasukan, bumalik si Annalyn sa kanyang silid. Ngunit ang katotohanan ang babalik na bukas, ang may-ari ng bahay, ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na kaba at tensyon. Hindi pa niya ito nakikita kahit minsan. Ngunit ang pakiramdam na ang buong hangin sa mansyon ay nag-aabang sa iisang tao ay sapat na para makaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Kinaumagahan, muling naging abala ang mga sasakyan at nagsimulang ayusin ang mga tauhan na sasalubong sa pasukan. Sinubukan ni Annalyn na ipasok ang kuwintas sa loob ng kanyang uniforme. Ngunit dahil maluwag na ang lock nito, hindi niya ito naisara nang maayos at pumila na lamang siya sa likuran. Lagpas 10:00 ng umaga, 3 itim na sedan ang sunod-sunod na pumasok sa tarangkahan ng mansyon. Agad na tumuwid ang mga balikat ng mga empleyadong nakatayo sa harap ng pasukan. Si Annalyn, na nasa likod ng pila, ay nakatutok ang tingin sa sahig at pinipigilan maging ang kanyang paghinga. Ngunit sa sandaling iyon, isang pangyayari ang magaganap na biglang yayanig sa buong kaayusan ng mansyon. Bumukas ang pinto ng kotse at isang lalaking may tungkod ang lumitaw, si Don Ricardo. Kahit na mahigit 70 na ang kanyang edad, nananatili pa rin ang kanyang aura bilang isang taong sanay sa trabahong pisikal. Ang sabay-sabay na pagtutuon ng pansin ng kanyang mga katulong, medical aid at pamilya sa iisang tao ay tahimik na nagpapatunay kung sino ang sentro ng bahay na iyon. Si Don Ricardo ay isang taong may kakayahang magpatuwid ng tindig ng mga tao sa paligid niya sa isang sulyap lamang. Naglakad ang Don patungo sa loob ng mansyon, gaya ng kanyang dati ng ginagawa. Ngunit sa pagitan ng uniforme ni Annalyn, na nakayuko sa dulo ng pila, isang maliit na bagay na pilak ang biglang sumilip. Huminto ang paglalakad ni Don Ricardo. Habang ang kanyang katulong ay nahuli ng isang hakbang sa paghinto, dumulas ang dulo ng tungkod sa sahig at nabitawan niya ito. Isang malakas na kalabog ang umalingawngaw sa tahimik na pasukan.
Halos walang sino man sa mansyon ang nakakita sa Don na makabitaw ng isang bagay, kaya't ang maikling tunog na iyon ay nagpatigil sa lahat. Inakala ni Annalyn na may nagawa siyang pagkakamali at dali-dali siyang yumuko ng mas malalim. Ngunit may kakaiba, ang tingin ng Don ay hindi nakatuon sa mukha ni Annalyn, kundi sa kanyang leeg. Eksakto. Sa lumang pilak na kuwintas na lumabas mula sa pagitan ng kanyang uniforme. Sa disenyong nakaukit dito. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo kay Annalyn. Ang disenyo ay kupas na, at ang kadena ay matagal ng luma, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong pagkabagabag ng isang taong nakaharap sa isang bagay na hindi niya malilimutan sa loob ng maraming dekada. Sa mukha ng matandang lalaki na matagal nang sanay sa pagkontrol ng emosyon, sabay-sabay na lumitaw ang katiyakan at pag-aalinlangan, isang lumang takot, at isang hindi inaasahang panginginig. Nagulat ang lahat ng nakapaligid. Nagtanong si Don Ricardo sa isang mababa at mabigat na boses. Saan mo nakuha ang kuwintas na yan? Naramdaman ni Annalyn na bumagsak ang kanyang puso at sa wakas ay nakapagsalita siya. Pamana po ito ng yumaong ina ko. Pagkatapos ng mga salitang iyon, kitang-kita ang pagbabago sa ekspresyon ni Don Ricardo. Agad siyang susubukan sanang lumapit para kumpirmahin ang pangalan at pinagmulan ng ina ni Annalyn. Ngunit tila napansin niya ang mga mata sa paligid at napigilan ang sarili. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi. Si Clarice ay hindi komportable sa sitwasyon kung saan ang kanyang biyenan ay nagpapakita ng ganoong reaksyon sa isang ordinaryong bagong kasambahay. Habang nag-aalala na baka masama ang pakiramdam ng Don, ang kanyang mga mata ay palihim na sinusuri ang pagkatao ni Annalyn. Agad na naramdaman ni Manang Sol na ang Don ay hindi lamang dahil sa simpleng kuryosidad, kundi dahil sa isang malalim na personal na alaala. Agad niyang sininyasan ang mga empleyado sa paligid upang ayusin ang sitwasyon at pigilan ang pagkalat ng tsismis. Ilang sandali pa, pinaalis ni Don Ricardo ang lahat at nag-iwan ng maikling utos kay Annalyn. Pagkatapos ng trabaho mo ngayong araw, pumunta ka sa aking library. Iyon lang ang sinabi niya, ngunit sapat na iyon para hindi malaman ni Annalyn kung siya ba ay tatanggalin sa trabaho o kakalad ka rin sa isang hindi kilalang nakaraan na may kaugnayan sa kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa natitirang oras, ngunit hindi niya ito maipahalata. Pagkaalis ng Don, sa panlabas ay muling gumalaw ang mansyon, ngunit sa pagitan ng mga empleyado, tahimik na nagpapalitan ng mga tingin na nagtatanong kung ano ang dahilan ng pagkagulat ng Don sa unang araw pa lang ng kanyang pagbabalik, na naging dahilan ng pagkabitaw niya sa kanyang tungkod. Sa hapagkainan, habang nagpapanggap na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang biyenan, paikot na nagtanong si Clarice kung anong klaseng tao si Annalyn, ngunit pinutol ito ni Manang Sol at iniba ang usapan. Sa kusina, habang nag-aayos, ilang beses na muntik nang mabitawan ni Annalyn ang mga plato. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Nakita ito ni Manang Loida at maikling sinabi, kung nanginginig ang kamay mo, ibaba mo muna ang plato. Huminga ka muna ng malalim bago mo ulit hawakan. Matatag ang kanyang boses, ngunit para kay Annalyn, ang mga salitang iyon ay parang tunog, mula sa malayo sa sobrang pagkalito ng kanyang isipan. Bakit ganoon ang reaksyon ng Don sa kanyang kuwintas? Anong kaugnayan niya sa kanyang ina? At baka masamang bagay ito, sunod-sunod ang mga tanong sa kanyang isipan. Pagsapit ng hapon, nang tumayo siya sa harap ng pinto ng library, sa unang pagkakataon, ay natakot si Annalyn sa katotohanang napakakaunti ng kanyang alam tungkol sa kanyang ina. Sa kanyang alaala, ang kanyang ina ay isang tindera sa palengke. Isang taong matagal na nakatingin sa labas ng bintana. Tuwing umuulan, isang taong laging pinahahalagahan ang kuwintas na ito. Ngunit hindi kailanman sinabi ang dahilan. Iyon lang ang lahat. Pagbukas ng pinto, sa loob ng library, may isang lumang kahoy na kahon na nakapatong sa mesa. Binuksan na ni Don Ricardo ang takip ng kahon, at sa loob ay may isang lumang panyo, isang kinakalawang na maliit na susi, at isang kalahating palamuti na kamangha-manghang kapareho ng disenyo sa kuwintas ni Annalyn. Sa sandaling makita ni Annalyn ang mga bagay na iyon,
Malakas na kumabog ang kanyang puso, at sa unang pagkakataon, ay naramdaman niya ang kutob na ang kuwentong magbubukas sa kanyang harapan ay maaaring hindi isang simpleng pagkakataon. Hindi hinawakan ni Don Ricardo ang kuwintas ni Annalyn. Sa halip, bahagyan niyang itinulak ang kalahating palamuti sa loob ng kahon para makita niya at maingat na nagpatuloy sa pagtatanong. Sa kanyang kilos, higit pa sa pagdududa, mayroong isang maingat na pagkaapurahan na maipapakita lamang ng isang taong naghintay sa loob ng maraming dekada habang may itinatagong isang bagay. Ano ang pangalan ng iyong ina? Sumagot si Annalyn sa nanginginig na boses. Napo, iyon po ang pangalan ng nanay ko. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Don Ricardo sa gilid ng kahon. Saglit siyang hindi nakapagsalita. Noong nabubuhay pa ang iyong ina, mayroon ba siyang nabanggit na espesyal na ginawa? Sinubukan ni Annalyn na alalahanin. Wala siyang dokumento o malinaw na alaala para maipaliwanag ng maayos. Ngunit naalala niya ang isang bagay na minsang nabanggit ng kanyang ina. Hindi ko po sigurado. Pero parang narinig ko po minsan na noong kabataan niya, may tinulungan siyang isang tao noong isang araw na malakas ang ulan. Sa sandaling iyon, lumalim at bumigat ang tingin ni Don Ricardo. Ito ang ekspresyon ng isang taong sa wakas ay nabuo na ang mga piraso ng isang palaisipan na matagal nang nagkahiwa-hiwalay. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinunasan. Matagal niyang tiningnan ng salita ng panyo sa loob ng kahon at ang pilak na palamuti sa leeg ni Annalyn. Hindi alam ni Annalyn kung ano ang eksaktong kahulugan ng katahimikan na iyon. Ngunit buong katawan niyang naramdaman na ang pamanang iniwan ng kanyang ina ay hindi lamang isang simpleng alahas mula sa panahon ng kahirapan, kundi isang bakas ng isang napakahalagang kuwento. Hindi na nagpatuloy sa pagtatanong si Don Ricardo. Sa halip, sinabi niya kay Annalyn na umuwi na at magpahinga. Pagkasara ng pinto ng library, agad niyang tinawag si Manang Sol. At sa isang mababa, ngunit matatag na boses, nag-utos siya. Alamin mo lahat kung anong pinagdaanan ni Annalyn bago siya dumating sa bahay na ito. Kanino siya nagkautang? At anong klasing mga tao ang kanyang asawa at mga biyenan? Yumuko si Manang Sol. Naramdaman niya sa boses ng Don na ito ay hindi isang simpleng kuryosidad, kundi isang utos na konektado sa isang damdaming tinago. Sa loob ng maraming dekada, lumabas si Annalyn sa library at naglakad sa pasilyo. Halos hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti. Hindi pa niya maintindihan sa isip na ang nakaraan ng kanyang ina ay nagiging susi para mabago ang kanyang kasalukuyang nawasak na buhay. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang puso, tila naririnig niya ang tunog ng isang pintong matagal nang nakasara, na dahan-dahang bumubukas. Hating gabi na. Patay na ang lahat ng ilaw sa mansyon, maliban sa library. Binuksan ni Don Ricardo ang takip ng lumang kahoy na kahon at kinuha ang isang kupas na panyo. Habang dahan-dahang dinadama ng kanyang mga daliri ang mga bakas ng dugo na natira pa rin sa tela, bumalik sa kanyang alaala ang amoy ng ulan noong panahon ng tag-ulan, maraming dekada na ang nakalipas. Sa panyong ito, nananatili pa rin ang amoy ng lupa, dugo, at ang init ng katawan ng isang babae. Nangyari ito noong kabataan ni Don Ricardo, noong personal niyang pinangangasiwaan ang mga construction site. Isang araw sa gitna ng tag-ulan, gumuho ang isang kalsada sa gilid ng bundok at tumaob ang kanilang sasakyan. Sa gitna ng pinaghalong tubig, ulan at putik, si Don Ricardo, ang kanyang driver, at isang kasama, ay natrap sa loob ng nawasak na sasakyan. Naputol ang komunikasyon, at patuloy na bumuhos ang putik mula sa itaas ng bundok. Hindi makakita si Don Ricardo dahil sa dugong dumadaloy mula sa kanyang noo na tumatakip sa kanyang mga mata, at ang kasama niya sa tabi ay wala ng malay. Noon, isang batang babae ang lumitaw sa gitna ng ulan. Hindi siya malaki at wala siyang dalang anumang espesyal na kagamitan. Ngunit kamangha-mangha siyang kalmado. Sinil, ilip ng babae ang loob sa nabasag na bintana at sinimulan niyang alisin ang mga bubog gamit ang kanyang mga kamay. Inayos niya muna ang posisyon ng ulo ng walang malay na empleyado upang makahinga ito. Dumudugo ang kanyang kamay
dahil sa hiwa ng bubog, ngunit hindi siya tumigil. Ang paraan niya ng pagtukoy kung sino ang unang ilalabas ay parang sa isang taong sinanay. Idiniin ng babae ang kanyang sariling panyo sa noo ni Don Ricardo upang tumigil ang pagdurugo at nanatili siya sa tabi nito hanggang sa dumating ang mga rescuer. Sa gitna ng pag-rescue, naputol ang kadena ng kuwintas ng babae at isang kalahating palamuti ang sumabit sa loob ng Amerikana ni Don Ricardo. Ngunit sa kaguluhan noon, walang sino man ang nakapansin. Pagkatapos dalhin sa ospital, nang magkamalay si Don Ricardo, wala na ang babae. Walang pangalang nakarehistro sa mga talaan ng ospital o sa investigasyon ng pulisya. Ilang taon siyang naghanap. Nagtanong sa munisipyo, mga ospital, at maging sa mga samahan ng mga tindera sa palengke. Ngunit hindi niya ito natagpuan. Hindi lumitaw ang babae, kahit na may alok na pabuya. Ang panyong may malabong tatak ng isang tindahan sa palengke, at ang kalahating palamuti na lamang ang natirang mga bakas. At ang mga ito ay natutulog sa loob ng kahon, sa loob ng maraming dekada. Ang babaeng nawala sa gitna ng ulan, nang hindi nag-iwan ng pangalan. Ang utang na loob na hindi mabayaran ay pabigat ng pabigat sa paglipas ng mga taon. Itiniklop muli ni Don Ricardo ang panyo at inihambing sa kanyang isipan ang disenyo ng kuwintas ni Annalyn sa kalahating palamuti na hawak niya. Habang ang kanyang kutob ay nagiging katiyakan, naramdaman niyang nagiinit ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang mapagsabihan ng damdaming ito. Sa parehong oras, hindi rin makatulog si Annalyn. Noong bata pa siya, tuwing malakas ang ulan, maagang isinasara ng kanyang inang si Ina ang kanilang paninda at inilalabas ang isang lumang baul para pagmasdan ng matagal. Kapag tinatanong kung ano ang laman, palaging iisa ang sagot ng kanyang ina. Mahalaga, to para kay nanay. Iyon lang ang sinasabi niya bago isara ang baul. Minsan naman, sa isang eskinita sa palengke na binubuhusan ng ulan, sinabi ng kanyang ina, "Tumulong ka kung kailan mo kaya, pero huwag kang mabuhay na umaasa ng kapalit." Para sa batang si Annalyn, na wala pang 10 taong gulang. Mahirap intindihin ang mga salitang iyon. Ngunit ngayong gabi, paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Kinabukasan, bandang 10:00 ng umaga, muling dinala ni Manang Sol si Annalyn sa library. Naghihintay si Don Ricardo, na bukas na ang kahon. Nasa loob nito ang kupas na panyo, ang kinakalawang na susi, at ang maliit na metal na palamuti. Inilagay ni Don Ricardo ang kalahating palamuti sa kanyang palad, at iniabot ito kay Annalyn. Tiningnan ni Annalyn, nang salitan ang kanyang kuwintas, at ang palamuti. Parehong bulaklak na disenyo. Parehong kurba. Parehong sukat. Nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri, nang hindi namamalayan. Nagtanong si Don Ricardo, sa isang mababa at mabigat na boses. "Ginang Annalyn, nakikita niyo sigurong magkapares ang palamuting ito at ang kuwintas ninyo. Maaari ko bang itanong, kung kailan pumanaw ang inyong ina?" Nanikip ang dibdib ni Annalyn, ngunit sinubukan niyang sumagot ng mahinahon. Isa po siyang ordinaryong tindera ng gulay sa palengke, at ang tanging bilin niya ay huwag na huwag kong iwawala ang kuwintas na ito. Saglit na ipinikit ni Don Ricardo ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinakagat niya ang kanyang labi. "Ang pangalan ba ng iyong ina ay Yina?" Tumango si Annalyn. "Opo. Ina po. Malabo ko pong naaalala na nabanggit niyang may tinulungan siya noong isang araw. Na malakas ang ulan, ganap na nagbago ang tingin ni Don Ricardo. Isang malalim na ginhawa, pagsisisi, at ang bigat ng pagiging huli ng ilang dekada. Ang sabay-sabay na gumuhit sa kanyang mukha. Matagal siyang nakatitig, bago niya sa wakas, ay naipon ang kanyang boses. "Ang iyong ina ang nagligtas ng buhay ko. Nawala siya nang hindi nag-iwan ng pangalan o tumanggap ng pasasalamat. Kaya't hinanap ko siya sa buong buhay ko." Nagmistulang blanko ang isipan ni Annalyn. Ang kanyang ina na laging pagod ang mukha habang naghahanda ng pagkain ay isang bayani na nagligtas ng buhay ng iba. Unang dumating ang pagmamalaki, na agad sinundan ng isang pakiramdam ng kawalan. Bakit hindi niya ibinahagi ang ganoon, kahalagang nakaraan sa kanyang anak? Naisip niya,
na marahil ito ay dahil sa dignidad ng kanyang ina, na ayaw magkaroon ng utang na loob sa kahit sino, at bumigat ang kanyang dibdib. Paglabas ng library, dalawang bagay ang iniutos ni Don Ricardo kay Manang Sol. Una, bawasan ang mabibigat na gawain ni Annalyn, ngunit gawin ito sa paraang hindi magmumukhang espesyal na pagtrato. At pangalawa, tahimik na imbestigahan ang mga pangyayari sa utang ni Annalyn, pagkatapos niyang ikasal, at ang mga ginawa ng kanyang asawa at biyenan. Agad na kumilos si Manang Sol, nang hapong iyon. Mabilis na lumabas na mahigit 1 taon nang lugi ang negosyo ng supply ng pagkain ni Ben. Lumabas din ang mga ebidensya ng paulit-ulit na pagkuha ng personal na utang at credit card cash advance sa pangalan ng kanyang asawa at ang mga sitwasyon kung saan ang biyenan niyang si Cora ay siyang namamahala sa selyo at kopya ng ID ng manugang, nasangkot din sa mga papeles ng kasunduan. Sa loob ng mansyon, dahan-dahang kumalat ang tsismis. Ang kuwento na ang Don ay mayroong espesyal na interes sa bagong kasambahay. Sa tuwing magkakasalubong sila ni Annalyn sa hapagkainan, pinapatagal ni Clarice ang kanyang tingin. Sinusuri kung ang bagong dating na ito ay isang banta sa kaayusan ng bahay. Tanghali, ipinaalam kay Annalyn na ililipat siya sa isang silid na nasisikatan ng araw. Kasama nito ang mga bagong sapatos, isang back brace, at mga masusustansyang pagkain. Dapat sana ay magpasalamat siya, ngunit mas nangibabaw ang kaba. Sa buong buhay niya, ang kabaitan ng isang tao ay laging may kasamang kalkulasyon. Ang pag-aalaga na ito ay maaaring bawiin anumang oras, kaya't mas lalo siyang naging maingat. Dapit hapon, sa kusina, lumapit si Manang Loida kay Annalyn at nagsalita. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit ang kanyang boses ay hindi na matalim. Ngayon ko lang nakita si Don na ganito ka-concern sa isang tao. Huwag kang matakot. Gawin mo lang ng maigi ang trabaho mo. Yumuko si Annalyn at sumagot ng opo. Ngunit ang isang salitang iyon ay naiwan sa kanya bilang isang babala na mas mainit kaysa sa anumang salitang narinig niya sa bahay na iyon. Pagsapit ng gabi, kinuha ni Annalyn ang larawan ng kanyang ina at matagal itong tinitigan. Nang matanggap niya ang katotohanang ang pilak na kuwintas na iniwan ng kanyang ina, ay hindi lamang isang palamuti mula sa panahon ng kahirapan, kundi isang patunay ng isang buhay. Sa unang pagkakataon, ay hinawakan niya ang kuwintas hindi na nanginginig, kundi may lakas. Sakto noon, umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Ang pangalang Ben. Isang missed call. Tila huminto ang paghinga ni Annalyn. Bakit ngayon pa tumatawag ang asawang, hindi nagparamdam ni minsan mula nang palayasin siya? Ang senyales na may isang taong mula sa labas ng mansyon, na muling sinusubukang abutin ang kanyang buhay, ay tahimik na pumasok. Itinaob ni Annalyn ang telepono, at hinawakan ng mahigpit ang dulo ng kumot, hindi makagalaw ng matagal. Sa pagitan ng pag-asang binuksan ng kanyang ina, at ng takot na dala ng kanyang asawa, ang gabi ay tila walang katapusan. Makalipas ang 3 araw, huminto ang kamay ni Don Ricardo sa pagbuklat ng unang pahina ng mga dokumentong dala ni Manang Sol. 12 kaso ng utang at garantiya ang nakapangalan kay Annalyn. Para sa isang taong ilang taon palang kasal, ang ganitong karaming utang ay hindi pagkakamali, kundi isang plano. Sa mga dokumento, nakaayos ayon sa petsa ang mga bakas ng trabaho ni Annalyn pagkatapos ikasal, pamamahala sa karinderya ng biyenan, pag-aalaga sa biyenang may sakit sa ospital, pag-uuri ng mga supply ng pagkain, at pag-empake para sa madaling araw na delivery. At sa tabi ng tala-orasan ng mga gawaing iyon ay ang listahan ng mga personal na utang, credit card loan, at mga garantiya sa utang sa 5,006 na nakapangalan sa kanya. Tuwing nagigipit sa negosyo si Ben, ginagamit niya ang pangalan ng kanyang asawa. Ang kanyang biyenang si Cora naman ay direktang namamahala sa selyo at kopya ng ID ng manugang na ginagamit itong parang pondo para sa emergency ng pamilya. Habang binabasa ni Don Ricardo ang mga dokumento na puro numero at petsa lamang, malinaw niyang nakita kung paano nawasak ang buhay ng anak ni ina. Nanikip ang kanyang dibdib at dahan-dahang napalitan ng galit. Upang gamitin ang isang tao ng ganito,
Kailangang sa simula pa lang ay hindi mo na siya itinuring na tao. Isinara ni Don Ricardo ang mga dokumento at sinabi kay Manang Sol sa isang mababa at matatag na boses. Hindi lang ito tungkol sa bagsak na negosyo. Ito ay paggamit sa isang tao bilang isang kasangkapan. Suriin mo rin ang kanyang medical records. Alamin mo muna kung ano talaga ang kalagayan ng kanyang katawan. Yumuko si Manang Sol at sumagot ng opo. At agad na tinawagan ang doktor ng mansyon, si Dr. Santos. Nang hapong iyon, tahimik na sinuri ni Dr. Santos ang kalagayan ni Annalyn. Ang resulta ay mas malala kaysa sa inaasahan. Mga unang senyales ng pagnipis ng espasyo sa pagitan ng mga buto sa kanyang baywang, pamamaga sa mga litid ng kanyang pulso, at malalang problema sa tiyan. Maikling ipinaliwanag ni Dr. Santos kay Manang Sol. Ito ang tipikal na kaso ng isang taong matagal nang hindi nakakapagpahinga at napipilitang magtrabaho. Hindi pa ito delikado sa ngayon, ngunit kung pababayaan, lalala ng husto ang malalang pananakit. Ang mga salitang ito ay isang objektibong patunay na ang nakaraang buhay ni Annalyn ay hindi lamang emosyonal na mahirap, kundi sadyang malupit na nag-iwan ng mga bakas sa kanyang katawan. Pagkatanggap ng ulat, hindi personal na kumilos si Don Ricardo. Sa halip, tahimik siyang kumilos sa pamamagitan ni Manang Sol. Inalis si Annalyn sa mga gawaing nangangailangan ng pagbubuhat ng mabibigat. Ipinaghanda siya ng mainit na lugaw at sabaw tuwing oras ng kainan at ipinaayos maging ang mga siwang sa bintana ng kanyang maliit na silid kung saan pumapasok ang hangin. Hindi halata, ngunit kumpleto. Ito ang paraan ng isang taong hindi sanay mag-alaga, na magpakita ng pagmamalasakit. Naramdaman ni Annalyn ang pagbabago sa pagtrato sa kanya. Ngunit higit sa pasasalamat, mas nangibabaw ang kaba. Sa buong buhay niya, ang kabaitan ng isang tao ay laging may kasunod na isang bagay. Sa likod ng mga matatamis na salitang paminsan-minsan, ay binibitawan ng kanyang biyenan, ay mga dokumentong nangangailangan ng kanyang selyo. Sa likod ng perang ibinibigay ng kanyang asawa, bilang paghingi ng tawad ay isang bagong hiling para sa garantiya, kaya't sa pag-iisip na ang pag-aalaga na ito ay maaaring bawiin anumang oras. Mas lalo siyang naging maingat at sinabihan ang sarili na kailangan niyang maging mas magaling para manatili dito. Samantala, hindi pinalampas ni Clarice ang mga pagbabago. Ang biglaang paggaan ng trabaho ni Annalyn. Ang pagtakip ni Manang Sol, maging sa maliliit na pagkakamali, ang mga sulyap ni Don Ricardo kay Annalyn, tuwing kumakain. Ang uri ng atensyon na hindi niya mismo natanggap sa loob ng mahabang panahon bilang manugang, ay napupunta sa isang tagalabas na walang background. Nakaramdam si Clarice ng isang likas na banta. Pinatigil ni Clarice si Annalyn habang nag-aayos sa bodega. Nakangiti ang kanyang mga mata, ngunit may malamig na linya sa kanyang boses. Ang mga baguhan na masyadong napapansin ay hindi nagtatagal. Ang tahimik na paggawa lang ng iyong trabaho ang paraan para mabuhay dito. Dati, siguradong mas lalo pang yuyuko si Annalyn. Sa katunayan, agad na nanginig ang kanyang katawan. Ngunit kakaiba, hindi siya ganap na gumuho. Ang alaala na sa bahay na ito, kahit isang tao lang, ay nakinig sa kanyang kwento. Hanggang sa huli, ay nagbigay sa kanya ng kaunting suporta. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, nagkasalubong si Don Ricardo at Annalyn sa hardin. Hindi malinaw kung ito ay pagkakataon o sinadya. Dahan-dahang naglakad si Don Ricardo at maingat na nagtanong tungkol sa mga alaala ni Annalyn sa kanyang inang si Ina. Sinubukan ni Annalyn na alalahanin at sumagot. Naaalala ko po ang likod niya habang naglalakad sa eskinita pagkatapos isara ang kanyang pwesto sa palengke. At may inilalagay po siya sa isang maliit na baul at paminsan-minsan ay tinitingnan pero hindi niya po sinabi sa akin kung ano iyon. Huminto si Don Ricardo. Matagal siyang tumingin sa kadiliman sa dulo ng hardin bago nagsalita sa isang mababang boses. Ang laman ng baul na iyon ay malamang ang kalahati ng kuwintas na ito. Iniligtas ako ng iyong ina, ngunit wala siyang kinuha. Ang maikling pag-uusap na ito ay lumikha ng isang uri ng emosyon na iba sa isang nakakakilig na tensyon.
para kay Don Ricardo. Si Annalyn, ang huling patunay ng buhay ng taong nagligtas sa kanya. Para kay Annalyn, si Don Ricardo ang isang estrangherong nagpapatunay na hindi nabuhay, nang walang kabuluhan ang kanyang ina. Dahan-dahan silang nagiging mga nilalang na pumupuno sa kawalan ng isa't isa. Sa mga oras na ito, hindi alam ni Annalyn kung ano ang nangyayari sa labas ng mansyon. Samantala, sa karagdagang investigasyon ni Manang Sol, natuklasan niya ang mga kahina-hinalang galaw ni Ben kamakailan. Kumalat ang balita na si Annalyn ay nagtatrabaho sa isang malaking mansyon. At may isang dating kasosyo sa negosyo pa, ang nagsabing kung makukuha nilang muli ang manugang, maaaring magamit nila ang koneksyon ng Don para makakuha ng pondo. Nang gabing iyon, nagsimulang makatanggap ng mga maiikling tawag si Annalyn mula sa mga hindi kilalang numero. Pagbukas ng text, may halong mensahe na hindi nawawala ang utang sa pagtakas at panggigipit na alam nila kung saan siya nagtatrabaho. Nanginginig ang kamay ni Annalyn na muntik na niyang mabitawan ang telepono. Ang takot na, sa paglabas lang ng tarangkahan ng mansyon, ay maaari siyang kaladkarin, pabalik sa dati niyang buhay, ay muling bumalik ng malinaw. Nang malaman ito ni Don Ricardo, inutusan niya ang pinuno ng seguridad na higpitan ang pag-record ng mga pumapasok at lumalabas. Bagamat hindi niya ito direktang sinabi kay Annalyn, tinanggap na niya ang katotohanan na ang kanyang nakaraan ay nagsimula ng pumasok sa loob ng bahay. Ang kanyang isipan ay kumiling sa direksyon na kailangang putulin ang problema sa ugat nito sa halip na tahimik na palampasin. Sa parehong gabi, nakatingin si Annalyn sa larawan ng kanyang ina at nag-isip ng malalim. Bakit ngayon pa lumitaw ang ganitong tao? Bakit ang nakaraan ng kanyang ina ay bumabalik para iligtas siya, hindi niya maintindihan? Ngunit sa harap ng kakaibang pakiramdam na hindi siya ganap na itinakwil ng mundo, sa unang pagkakataon ay nakahinga siya ng medyo maluwag. Ngunit may isang bagay pa na hindi alam ni Annalyn. Sa parehong oras, nakaupo si Ben kasama ang kanyang inang si Cora. Kinukumpirma na ang may-ari ng bahay kung saan pumasok si Annalyn ay si Don Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Cora at ngumiti. Ang bahay na yan ay kay Don Ricardo? Kung ganoon, nag-iba na ang kwento. Ang dalawang taong nagtrato sa manugang na parang basura noong pinalayas nila siya ay muling nagsimulang tawagin siyang pamilya. Isang mas malaki at mas maruming kalkulasyon ang nagsimulang gumalaw patungo sa mansyon. Kinabukasan, ang pakiramdam ng isang kamay na humawak sa kanyang pulso sa dulo ng pasilyo ay malamig at eksakto. Sa sandaling mahawakan ni Clarice ang pulso ni Annalyn, agad na nanigas ang katawan ni Annalyn. Ito ang unang pisikal na kontak na naranasan niya mula nang pumasok sa bahay na ito. At ang katotohanang hindi ito isang magandang intensyon ay naramdaman niya sa kanyang balat bago pa man magsalita. 2 araw na ang nakalipas. Ang paninita ni Clarice ay naging mas halata. Sinasabing 3 sentimetro ang pagkakamali sa posisyon ng plorera at ipinapaulit ito. Sinasabing may gusot sa mantel at ipinapaplantsa ito mula sa simula. Ang bawat isa ay tila maliit na bagay. Ngunit kapag inuulit ito araw-araw, hindi na ito maliit. Malinaw ang intensyon na hanapan ng pagkakamali ang bawat galaw ni Annalyn. May dahilan kung bakit si Clarice, na dati ay tahimik lang na nagbabala sa bodega, ay naging ganito na. Ang atensyon na ipinapakita ng kanyang biyenan sa isang baguhang kasambahay na walang background. Ang pagtakip ni Manang Sol, maging sa maliliit na pagkakamali, ang mga eksena kung saan ang tingin ni Don Ricardo ay palihim na sumusulyap kay Annalyn tuwing kumakain. Ang uri ng pag-aalaga na hindi niya mismo natanggap sa loob ng mahabang panahon bilang manugang ng pamilya ay napupunta sa isang tagalabas. At para kay Clarice, ito ay isang likas na banta. Matapos magbanta ng pasalita at hindi nagbago ang sitwasyon, ngayon ay pisikal na siyang nanggigipit. Nang hapong iyon, sa pasilyo, hinarangan ni Clarice si Annalyn at hinawakan ng mahigpit ang kanyang pulso. Nahulog sa sahig ang bimpo na hawak ni Annalyn. Maikli ang mga salitang lumabas sa bibig ni Clarice, ngunit malinaw ang kahulugan. Huwag mong lampasan ang teritoryo ko. Huwag mong kalimutan kung saan ang lugar mo sa bahay na ito.
Naramdaman ni Annalyn ang sakit sa kanyang hinawakang pulso. Ngunit mas masakit ang katotohanang napakapamilyar ng sitwasyong ito. Ang kilos ng kanyang biyenan na ibinababa ang sandok kapag sinasabing maalat ang sabaw, ang bigat ng balikat niya kapag pinipilit siyang paupuin ng kanyang asawa habang inaabot ang mga dokumento. Iba lang ang anyo, ngunit palaging sa parehong lugar, sa parehong papel, at nalungkot siya para sa kanyang sarili. Sakto noon, isang yabag ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Si Don Ricardo. Paliko na sana siya sa kanto nang makita niya ang eksena ng dalawa. Ang kamay ni Clarice na nakahawak sa pulso ni Annalyn. Ang bimpo sa sahig at ang nanigas na ekspresyon ni Annalyn. Huminto si Don Ricardo nang wala pang isang segundo. Ngunit ang katahimikan na iyon ay nagpabago sa buong hangin sa pasilyo. Hindi pinagalitan ni Don Ricardo si Clarice sa harap ng publiko. Sa halip, sa hapunan, sa harap ng lahat ng empleyado at pamilya, isang bagay ang kanyang nilinaw. Mababa at matatag ang kanyang boses. Ibigay niyo lang kay Ginang Annalyn ang mga kinakailangang gawain. Ang iba pang utos ay dapat idaan kay Manang Sol. Ayoko nang may hindi kinakailangang pakikialam simula ngayon. Maikli ang mga salita, ngunit mabigat ang dating. Para kay Clarice, ito ay isang sandali ng pagkapahiya sa loob ng bahay. Para kay Annalyn, ito ang unang pagkakataon na may isang taong malinaw na nagprotekta sa kanyang mga hangganan. Nakatayo si Annalyn sa isang sulok ng hapagkainan, pinipigil ang kanyang hininga. Gusto niyang magpasalamat. Ngunit hindi niya ito masabi. Pagkatapos ng hapunan, mas lalo siyang nalungkot. Pakiramdam niya ay dahil sa kanya. Lalong sumama ang pakiramdam sa bahay. Dapat ba niyang iempake muli ang kanyang mga gamit? Tama bang tahimik na lang siyang umalis? Habang iniisip niya ito, pinigilan siya ni Manang Sol sa pasilyo. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso pa rin, ngunit may bigat sa kanyang boses. Sa isang bahay na tulad nito, kapag ang isang mahinang tao ay nananahimik, hindi siya mabait, kundi kaawa-awa. Huwag ka nang masyadong magtiis. Matagal na nakatayo si Annalyn sa pasilyo, matapos marinig iyon. Sa bahay ng kanyang biyenan, naniniwala siyang, kapag nagtiis siya, magiging pamilya siya. Kapag nagtiis siya, makikilala siya. Ngunit sa huli, ang bumalik sa kanya ay isang tumpok ng utang at isang itim na plastic bag. Maikli ang mga salita ni Manang Sol. Ngunit ginalaw nito ang ugat ng paniniwalang matagal ng pinanghahawakan ni Annalyn. Ilang sandali pa, nang magkasalubong sila ni Don Ricardo sa hardin. Maikli siyang nagsalita. Hindi ito isang eksaheradong aliw o isang malaking pagpapakita ng emosyon. Habang nasa bahay ka na ito, walang sino man ang bastang gagalaw sa'yo. Yumuko si Annalyn at sumagot lamang ng opo. Ngunit kakaiba. Naramdaman niyang may isang bagay sa kanyang dibdib na bahagyang lumuwag. Kahit hindi isang malaking aliw, ang katotohanang mayroon siyang isang bakod na magpoprotekta sa kanya ay dahan-dahang nagbibigay ng ibang linya sa mukha ni Annalyn. Ngunit ang sitwasyon sa labas ng mansyon ay papalala ng papalala. Sa parehong oras, nakipagkita si Ben sa isang dati niyang kasosyo sa negosyo at personal na kinumpirma ang balita na napansin ng Don si Annalyn. Umiikot na ang kalkulasyon sa kanyang isipan kung ang kanyang asawa ay tumatanggap ng espesyal na pagtrato sa isang mayamang pamilya. Kung makukuha niya lang itong muli, hindi ba't maaari itong maging daan para mabayaran ang utang sa negosyo? Ganoon din si Cora. Sa kalkulasyon na kung maibabalik nila ang manugang, maililigtas nila ang kanilang reputasyon at magkakaroon pa ng pagkukunan ng pera, mas porsigido siyang kumilos ngayon kaysa dati. Huli na ng gabing iyon, tumunog ang cellphone ni Annalyn. Isang tawag na walang caller ID. Pagsagot niya, wala siyang narinig na salita. Hininga lang. Nanigas ang kamay ni Annalyn. Ang alaala ng mga maniningil na kumakatok sa kanilang pinto tuwing madaling araw ay sabay-sabay na bumalik. Matapos patayin ang tawag, ilang beses pa niyang sinilip ang hardin sa labas mula sa siwang ng bintana. Ang kanyang katawan ang unang nakaalam na ang takot ng nakaraan ay hindi pa tapos. Sa parehong oras, habang sinusuri ni Manang Sol ang mga tala ng seguridad,
Nakita niya ang isang hindi pamilyar na plaka ng sasakyan na mabagal na dumadaan malapit sa mansyon. Sa loob ng 2 araw, 3 beses na naitala ang parehong numero. Agad na iniulat ito ni Manang Sol kay Don Ricardo at napagpasyahan na ang pamilya ng biyenan ni Annalyn ay nagsimula ng kumilos. Habang nakikinig sa ulat, saglit na nag-isip si Don Ricardo. Alam niyang tapos na ang yugto kung saan maaari pa itong tahimik na ayusin sa loob lamang ng mansyon. Kinabukasan, mas maaga kaysa sa inaasahan, nagkaroon ng gulo. Lumitaw si Cora at Ben sa harap ng guardhouse ng mansyon. Si Cora ay nakasuot ng itim na Amerikana at maayos ang buhok, habang si Ben ay nakakurbata pa. Mayroon silang ekspresyon ng isang pamilyang sinusundo, ang nawawalang miyembro, ngunit ang agwat sa pagitan ng kanilang ipinapakitang pagmamahal sa pamilya. At ang kanilang tunay na motibo ay masyadong halata maging sa mga mata ng mga guwardiya. Pagkatanggap ng tawag mula sa guardhouse, hinintay ni Manang Sol ang utos ni Don Ricardo. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Don Ricardo, "Huwag muna silang papasukin agad. Dalhin sila sa reception room sa annex. Gusto kong makita mismo kung anong mukha at anong mga salita ang kanilang sasabihin." Narinig ni Annalyn ang balita nang hindi sinasadya mula sa dulo ng pasilyo. Sa sandaling pumasok sa kanyang tainga, ang mga salitang naroon sa harap ng mansyon, ang kanyang asawa at biyenan. Namutla siya. Nanghina ang kanyang mga binti at nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ang unang nanigas at muli niyang napagtanto kung gaano kalaking takot ang dala pa rin ng 2 pangalang iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kaunting pagkakaiba. Sa likod ng takot, may ibang pakiramdam na humalo. Ang kutob na dumating na ang oras para harapin sila sa halip na tumakbo. Naalala niya ang mga salita ni Manang Sol. Kapag ang isang mahinang tao ay nananahimik, hindi siya mabait, kundi kaawa-awa. Kinuyom ni Annalyn ang kanyang nanginginig na mga kamay at dahan-dahang huminga. Sa gayoy, sa reception room ng annex ng mansyon, nagsimulang magtipon ang mga mukha ng kasakiman. Ang pamilya ng biyenan, na ginamit ang manugang para bayaran ang utang, at pagkatapos ay itinapon, na hindi pa alam kung bakit naging espesyal na nilalang si Annalyn sa bahay na ito at puro kalkulasyon lang ang nasa isip. Sa pasilyo patungo sa reception room ng annex, narinig ni Annalyn ang pamilyar na tunog ng sapatos. Ang kanyang katawan ang unang nag-react bago pa man ang kanyang tainga. Ang ritmong iyon na naririnig niya tuwing umaga sa kanilang pasukan sa loob ng 3 taon, isang partikular na lakad na bahagyang kumakaladkad, ngunit may kumpiyansang tumatapak sa sahig. Nang umalingaw-ngaw ito mula sa dulo ng pasilyo, kusa na yumuko ang mga balikat ni Annalyn at naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang mga daliri. Ngunit pinilit niyang huwag huminto sa paglakad. Sa mga oras na iyon, hindi pa niya alam na ang paghaharap na ito ang magiging sandali na tuluyang puputol sa kanyang nakaraan. Sa harap ng pinto ng reception room, tiningnan ni Manang Sol si Annalyn ng diretso sa mata, habang magalang na magkadikit ang kanyang mga kamay. Nagsalita siya sa isang boses na mas mababa ngunit mas may bigat kaysa sa karaniwan. "Kasama ninyo si Don. Hindi ninyo kailangang harapin ang anumang bagay ng mag-isa." Pagkatapos magsalita, hindi inalis ni Manang Sol ang kanyang tingin, at naramdaman ni Annalyn sa kanyang puso ang kahulugan ng proteksyon na nakapaloob sa maikling pangungusap na iyon. Tumango siya ng bahagya. Pagbukas ng pinto, ang unang nakita ni Annalyn ay ang itim na Amerikana ni Cora. Ang kanyang biyenan ay may ekspresyon ng isang nag-aalalang matanda na may nakababang gilid ng labi at namumuong luha sa kanyang mga mata. Kung hindi alam ng isang tao ang sitwasyon, iisipin niyang isa siyang biyenan na nangungulila sa kanyang manugang. Sa tabi niya, si Ben, na nakakurbata at maayos ang buhok, ay may halong ekspresyon ng pagsisisi at kagalakan. Ngunit sa ilalim nito, malinaw na nabasa ni Annalyn ang kalkuladong tingin na paulit-ulit na niyang nakita noon. Pagpasok ni Annalyn sa pinto, agad na tumayo si Cora mula sa upuan. Inilagay ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at sinabi sa isang nanginginig at pilit na boses, "Annalyn, anak, buti na lang at maayos ka."
Hindi mo alam kung gaano kami nag-alala sa'yo mula nang umalis ka. Nanginginig ang mga labi ni Cora. Ngunit alam na ni Annalyn kung ito ba ay dahil sa emosyon o pag-arte. Kapag tunay na nag-aalala ang kanyang biyenan, hindi ito nagsasalita ng malakas sa harap ng ibang tao. Ang tunay na pag-aalala ay laging tahimik. At sa loob ng 3 taon, ang natanggap ni Annalyn ay hindi tahimik na pag-aalala, kundi tahimik na kontrol. Tumayo rin si Ben at akmang lalapit, ngunit huminto ang kanyang mga hakbang nang magtama ang kanilang mga mata ni Don Ricardo, na nakaupo sa loob ng reception room. Si Don Ricardo ay nakasandal sa kanyang upuan, na may tungkod sa tabi, at ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit o pagtanggap, tanging ang determinasyon na obserbahan ang sitwasyon hanggang sa huli. Sa bigat ng katahimikang iyon, kusa na inayos ni Ben ang kanyang kilos, at mas binigyan ng diin ang papel ng isang asawang sinusundo ang kanyang asawa. Pinakalma ang kanyang boses. Humarap si Ben kay Annalyn, bahagyang yumuko, at may ngiti sa labi, na nagsabi, "Mahal, naging mahirap ang negosyo, kaya't marami akong pagkukulang sa'yo. Nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan. Pwede pa naman nating ayusin to, nang magkasama." Malambing ang kanyang boses, ngunit wala ni isang salita tungkol sa kung ano ang kanyang pinagsisisihan o kung ano ang kanyang pagkakamali. Ang ugali na ayusin lamang ang sitwasyon ay eksaktong katulad ng paraang naranasan ni Annalyn nang paulit-ulit sa loob ng 3 taon. Hindi sumagot si Annalyn. Natatakot siyang kapag nagsalita siya, ang unang lalabas ay, "Opo," tulad ng dati. Kapag sabay na gumana ang pag-iyak ng kanyang biyenan at ang malambing na boses ng kanyang asawa, ang dating Annalyn ay laging nakakaramdam na siya ang may kasalanan at umaatras. Ngunit ngayon, iba na. Ang mga salita ni Manang Sol ay sariwa pa sa kanyang tainga, at ang presensya ni Don Ricardo ay nagbigay sa kanya sa unang pagkakataon ng pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Matagal na nakinig si Don Ricardo bago sinenyasan si Manang Sol. Inilapag ni Manang Sol ang mga inihandang dokumento sa mesa. Sa pagbuklat ng folder, biglang nagbago ang hangin sa loob ng reception room. Sa unang pahina, nakalista ayon sa petsa ang mga utang na kinuha sa pangalan ni Annalyn. 4 na personal na utang, 3 credit card loan, 2 garantiya sa 5,006, at 3 kasunduan para sa pagbabayad sa mga supplier, 12 lahat. At sa tabi ng oras ng bawat transaksyon ay ang talaan ng pagbabantay ni Annalyn sa ospital. Sa oras na kinuha ang utang, si Annalyn ay nagbabantay sa silid ng kanyang biyenang may sakit. Imposibleng nasa 2 lugar siya ng sabay. Dahan-dahang nawala ang malambing na ekspresyon sa mukha ni Ben. Susubukan pa sana niyang sabihin na pumayag din ang kanyang asawa. Ngunit nang buklatin ni Manang Sol ang susunod na pahina, naroon ang talaan ng pera na pumasok sa account ni Annalyn na agad ding inilipat sa account ng kumpanya ni Ben sa pareho o susunod na araw. Ito ay isang paulit-ulit na pattern sa loob ng maraming buwan. Sinubukan ni Cora na guluhin ang usapan. Sinasabing sa isang pamilya, normal lang na ipagkatiwala ang mga dokumento. Ngunit ang huling dokumentong inilabas ni Manang Sol ay ang sariling text message ni Cora na may petsa at oras. Malinaw na nakasulat, ang huwag mong sabihin sa manugang ang sitwasyon. Kunin mo lang ang selyo niya at ang utos na ayusin mo na lang na parang si Annalyn ang gumastos ng lahat. Sa sandaling iyon, kitang-kita na natanggal ang maskara ng isang nag-aalalang biyenan sa mukha ni Cora. Nagsalita si Don Ricardo pagkatapos suriin ang lahat ng dokumento. Hawak ang kanyang tungkod sa kanang kamay. Dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang katawan at sa isang mababa at mabigat na boses na pinipigilan ng emosyon, sinabi niya, "Sige nang Annalyn, ay hindi isang bagay na maaari ninyong gamitin kapag kailangan at itapon kapag hindi na." Base sa mga dokumentong ito, hindi ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan sa pamilya, kundi isang usaping legal. Pagkatapos ng mga salitang iyon, isang maikling katahimikan ang bumalot at nakita ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Cora sa kanyang kandungan. Susubukan pa sana ni Ben na mag-alok na aayusin niya ang utang kapag umuwi na si Annalyn, ngunit ang laki ng pagkalugi ng kanyang kumpanya
at ang personal na utang na nakasaad sa mga dokumento ay nagpapatunay na wala siya sa posisyon para tumulong sa iba. Nawala ng lakas ang kanyang mga salita at ang kanyang malambing na boses ay naging isang nanginginig na tinig. Biglang nagbago rin ng tono si Cora. Sinasabing mahal niya talaga si Annalyn at nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang pagbabagong anyo mula sa pagtawag sa kanya bilang isang naglayas na manugang ilang minuto lamang ang nakalipas patungo sa isang mahalagang miyembro ng pamilya ay hindi na kumbinsi ang sinuman sa silid na iyon. Habang pinapanood ni Annalyn ang mga eksenang iyon, naramdaman niyang dahan-dahang may isang bagay na nagiging malinaw sa kanyang puso. Hindi galit ang unang dumating. Ang unang dumating ay ang pakiramdam na ang isang katotohanang matagal na niyang nararamdaman ng malabo ay nabubuo na ngayon bilang isang malinaw na pangungusap. Sa mga taong ito, hindi siya kailanman naging pamilya na pinrotektahan. Sa kabila ng pag-aalaga, pagbabantay sa tindahan, pagde-deliver ng madaling araw, at pag-ako ng utang, ang pangalang pamilya ay hindi ang nagprotekta kay Annalyn, kundi ang taling gumapo sa kanya. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Annalyn ang kanyang asawa at biyanan ng diretsyo. Hindi siya yumuko, habang nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Sa isang nanginginig ngunit malinaw na boses, dahan-dahan siyang nagsalita. Sa loob ng 3 taon, nagtrabaho ako para sa pamilyang ito mula umaga hanggang gabi. Ngunit ang bumalik sa akin ay isang utang sa pangalan ko at isang plastic bag na itinapon sa labas ng pinto. Ngayon ko lang tinatanggap na hindi na ako miyembro ng pamilyang iyan. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito tumulo. Hindi dahil pinipigilan niya, kundi dahil mas nauna ang isang malinaw na pakiramdam ng kalayaan kaysa sa kalungkutan. Muling natahimik ang reception room. Binuksan at isinara ni Cora ang kanyang bibig, habang si Ben ay pinaglalaruan ang kanyang kurbata at ibinaba ang tingin sa sahig. Pareho nilang hindi inaasahan na magsasalita ng ganoon ang manugang na laging nagtitiis at umaatras. Inutusan ni Don Ricardo si Manang Sol na ipasa ang mga nakalap na ebidensya sa legal team at ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa daloy ng pera ng kumpanya ni Ben at ang pagkakasangkot ni Cora. Kasabay nito, sa pag-iisip na kailangan ding paghandaan ang mga tsismis nakakalat sa loob at labas ng mansyon, pinili niyang harapin ang problema nang direkta sa halip na tahimik na ibaon ito. Pagkasara ng pinto ng reception room, sina Cora at Ben ay inihatid palabas ng mansyon ng mga guwardiya. Wala na ang kanilang kumpiyansa pagpasok. Tanging ang naninigas na mga balikat at mabilis na mga hakbang ang natira. Naiwan si Annalyn sa reception room at matagal na hindi tumayo. Ang katotohanang sa wakas ay nasabi niya ang mga salitang hindi niya nabigkas sa loob ng 3 taon ay nagbigay sa kanya ng sabay na pakiramdam ng kalayaan at takot. Palubog na ang araw sa labas ng bintana. Hinawakan ni Annalyn ang pilak na kuwintas ng kanyang ina sa kanyang leeg. Habang dahan-dahang umiinit ang malamig na metal sa kanyang palad, isang bagay ang malinaw niyang naramdaman. Ang mga taong nasa gipit na sitwasyon ay gumagawa ng mas mapanganib na mga desisyon. Hindi basta-basta aatras ang dalawang iyon. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, hindi siya nagpadala. At ang katotohanang iyon ay nagsimulang magbigay sa kanya ng lakas para harapin ang bukas. 1 linggo ang lumipas. Ang pangalang Annalyn ay lumalabas na sa bibig ng mga estranghero. Ang kuwentong narinig sa pagpapalit ng shift ng mga guwardiya sa harap ng mansyon ay tungkol sa isang manugang na pumasok sa bahay ng isang mayamang don. Tinalikuran ang kanyang pamilya at nagtatago sa ilalim ng proteksyon ng isang matandang lalaki. Narinig ni Annalyn ang pag-uusap na iyon mula sa bintana ng pasilyo at tila huminto ang kanyang hininga. Ang katotohanang ang kanyang pangalan ay kumakalat sa mundo. Sa isang anyo na malayo sa katotohanan ay nagpamanhid sa kanyang mga daliri. Malinaw kung saan nanggaling ang tsismis. Sina Ben at Cora, na halos mapalayas mula sa reception room, ay agad na binaligtad ang sitwasyon sa labas at nagsimulang magpakalat ng salita na sila ang biktima. Ikinuwento ni Ben sa kanyang mga kasosyo sa negosyo na ang kanyang asawa ay sumama sa isang matandang mayaman
Si Cora naman ay humingi ng awa sa mga kakilala sa kanilang lugar na may kasamang luha, sinasabing ang kanyang manugang ay talagang mahina sa pera. Si Clarice ay tahimik na inipon ang mga tsismis na ito mula sa labas at dahan-dahang binanggit sa hapunan. Ibinaba ni Clarice ang kanyang mga kubyertos. Maingat na pinagmasdan ang mukha ni Don Ricardo. At sa isang boses na nag-aalala ngunit may matalas na intensyon. Sinabi niya, "Itay, parang may mga kakaibang usapan sa labas nitong mga nakaraang araw. Nag-aalala lang po ako na baka makaapekto ito sa reputasyon ng pamilya." Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Clarice ang kanyang tingin sa plato, ngunit ang kanyang maikling pangungusap ay direktang tumutukoy sa mismong pagkatao ni Annalyn. Hindi sumagot si Don Ricardo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kutsara at saglit na tumingin sa labas ng bintana. Habang tumatagal ang katahimikan, ang mga hindi masabing haka-haka tungkol kay Annalyn ay tahimik na lumalaki sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya na nakaupo sa hapag. May mga nagpapalitan ng tingin na nagsasabing baka humihina na ang pag-iisip ng Don dahil sa katandaan, at may mga hindi natutuwa na nagiging magulo ang bahay dahil sa isang tagalabas. Ramdam na ramdam ni Annalyn ang bigat ng hangin na iyon. Habang nagliligpit sa kusina, tila nararamdaman niya sa kanyang mga kamay ang temperatura ng mga tingin na nagpalitan sa hapagkainan. Ang pag-iisip na dahil sa kanya ay nasisira ang reputasyon ni Don Ricardo ay bumibigat sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na silid, sinimulan ni Annalyn na tiklupin ang kanyang mga damit at ilagay sa isang bag. Ang desisyon na tahimik na umalis sa bahay na ito, ang tila pinakamabuti para sa lahat, habang gumagalaw ang kanyang mga kamay. Sa isang bahagi ng kanyang isipan, ay nakikita niya ang sarili niyang muling pinapalayas. Ang alaala ng itim na plastic bag na itinapon sa labas ng kanilang pinto ay bumibigat sa kanyang mga balikat. Ngunit nakita ito ni Manang Loida. Tumayo si Manang Loida sa harap ng pinto. Tiningnan ng salitan ang mga nakatiklop na damit at ang matigas na ekspresyon ni Annalyn, at pagkatapos ay bumuntong hininga. Sa isang mababa ngunit matatag na boses, sinabi niya, "Kapag tumakas ka dito, parang sinabi mo na ring tama ang mga sinasabi ng mga tao sa labas. Kung ganoon, sila ang nanalo." Pagkatapos magsalita, tiningnan ni Manang Loida si Annalyn ng diretso sa mata. At sa kanyang tingin, mayroong isang katatagan na taglay lamang ng isang taong matagal nang nabuhay sa mansyon na iyon. Hindi gumalaw si Annalyn, hawak ang mga damit na tinitiklop sa kanyang kandungan. Alam niya sa kanyang isipan na tama ang sinabi ni Manang Loida, ngunit ang pakiramdam na nakakaperwisyo siya sa iba dahil lamang sa kanyang presensya ay isang bagay na nakasanayan niya sa loob ng 3 taon sa bahay ng kanyang biyenan. At hindi madaling alisin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya dinala ang bag at lumabas ng pinto. Iyon pa lang ay isang pagbabago na kumpara sa dati. Kinabukasan ng gabi, tinipon ni Don Ricardo si Manang Sol. Dahil sa hindi pangkaraniwang ayos ng upuan, nanigas ang ekspresyon ng mga tao sa kaba. Si Clarice ay nakaupo sa dulo ng kanyang upuan, na may mukhang hindi alam kung ano ang mangyayari. Nakaupo si Don Ricardo sa dulo ng mahabang mesa, at nang makumpirma niyang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, inilagay niya ang kanyang tungkod sa tabi ng mesa, at inilabas ang lumang kahoy na kahon. Mula sa kahon, lumabas ang isang lumang panyo, at isang kinakalawang na kalahating palamuti ng kuwintas. Inayos ni Don Ricardo ang mga bagay na ito sa mesa. At sa unang pagkakataon, ikinuwento niya sa kanyang pamilya ang aksidente sa construction site noong panahon ng tag-ulan kung saan muntik na siyang mamatay. Tumaob ang sasakyan. Natabunan kami ng putik at naghihintay ng tulong. Noong araw na iyon, isang babaeng hindi ko kilala ang nag-alis ng bubog gamit ang kanyang mga kamay at inilabas ang mga tao. Idiniin niya ang kanyang panyo sa aking noong puno ng dugo at nanatili sa aking tabi hanggang sa dumating ang mga rescuer. At pagkatapos, tinanggihan niya ang bayad sa ospital at anumang pabuya at nawala na lang. Habang ikinukwento iyon,
Dahan-dahang bumaba ang tono ng boses ni Don Ricardo. At sa unang pagkakataon, nakita ng pamilya ang pamumula sa mga mata ng matandang lalaki na hindi karaniwang nagpapakita ng emosyon. Itinuro ni Don Ricardo ang kalahating palamuti sa tabi ng panyo at ipinaliwanag na ito at ang pilak na kuwintas na suot ni Annalyn ay eksaktong magkapares. At malinaw niyang isiniwalat, kasama ang mga ebidensya, na ang pangalan ng bayaning iyon ay Yina at ang anak ni Yina ay si Annalyn. Ganap na nagbago ang hangin sa hapagkainan. Natahimik si Clarice at ang iba pang miyembro ng pamilya ay tahimik na tinanggap ang bigat ng sitwasyon. Itinuwid ni Don Ricardo ang kanyang likod. Dahan-dahang tiningnan ang lahat ng nakaupo sa mesa at sinabi ng may diin sa bawat salita. Si Ginang Annalyn ay anak ng taong nagligtas ng buhay ko. Sino man ang bastang babanggit sa kanya. Simula ngayon, ituturing kong insulto sa akin. Pagkatapos ng mga salitang iyon, maging ang tunog ng mga kubyertos ay nawala sa hapag at nakita ang dahan-dahang pagkawala ng hinanakit sa mukha ni Clarice. Kasunod ng deklarasyong iyon, ibinahagi ni Manang Sol sa pamilya na ang pagkakasangkot ni Ben at Cora sa iligal na pautang, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, at paggamit ng pondo ay nasa proseso na ng legal na paglilitis. Muling nakumpirma sa pamamagitan ng mga objektibong dokumento na si Annalyn ay hindi isang babaeng tumalikod sa kanyang pamilya, kundi isang biktima na sistematikong ginamit ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng hapunan, kitang-kita ang pagbabago sa hangin sa loob ng mansyon. Sa panlabas, walang sino man ang bastang nagtrato kay Annalyn. At sinama ng Loida at ilang empleyado ay nagsimulang tawagin si Annalyn nang may kasamang ginang. Hindi pa ito ganap na pagguho ng hindi nakikitang pader. Ngunit malinaw na nagsimula na itong magkabitak-bitak. Nang gabing iyon, nakaupo si Annalyn sa kama sa kanyang maliit na silid, nakatingin sa larawan ng kanyang ina. Hindi niya kailanman naisip na ang buhay ng kanyang ina ay lalabas sa mundo sa ganitong kakaibang paraan. Ang eksena kung saan ang nag-iisang pamana ng isang mahirap na tindera sa palengke ay iginagalang sa hapagkainan ng isang mayamang pamilya ay nagbigay kay Annalyn ng ginhawa kasama ng isang mabigat na tungkulin. Ang katotohanang kailangan na niyang mabuhay ngayon, hindi bilang pag-aari ng sinuman o biktima ng sinuman, ay naging mas malinaw kaysa dati. Huli na ng gabi, ibinigay ni Manang Sol ang huling ulat kay Don Ricardo. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa, kinagat ang labi, at sinabi sa isang maingat ngunit may katiyakang boses. Mukhang nalaman na po ng panig ni Ben ang tungkol sa pag-freeze ng kanyang mga account sa negosyo. Hindi po sila basta-bastang aatras. Kailangan po nating paghandaan ang posibilidad na personal nilang lalapitan si Ginang Annalyn. Tumango si Don Ricardo at nag-utos na kumilos na sila ng maaga sa halip na maghintay pa. Sa parehong oras, nakapikit si Annalyn habang nakapatong ang kanyang kamay sa larawan ng kanyang ina. Sa loob ng mansyon, inaayos na ang katotohanan, ngunit sa labas, ang mga taong mas lalong nagigipit ay naghahanda na ng kanilang huling desperadong hakbang. Hindi pa niya ito alam. Isang linggo ang lumipas matapos isiniwalat ni Don Ricardo ang katotohanan sa harap ng kanyang pamilya. Sa panahong iyon, sinimulan na ang proseso ng pag-freeze sa ilang account ng kumpanya ni Ben at isa-isang tumalikod ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Inaasahan na ni Manang Sol na dahil sa gipit na sitwasyon, personal na lalapitan ni Ben si Annalyn bilang kanyang huling paraan. Nang hapong iyon, paglabas ni Annalyn sa lobby ng ospital, pagkatapos ng kanyang regular na check-up, may naamoy siyang pamilyar. Ang amoy ng murang aftershave na may halong usok ng sigarilyo, ang amoy ng kanyang asawa na araw-araw niyang naaamoy sa loob ng 3 taon. Ang kanyang katawan ang unang nakaalam, bago pa man ang kanyang isipan, at huminto ang kanyang mga paa. Paglingon niya, nakatayo si Ben sa tabi ng isang haligi ng gusali ng ospital. Iba na si Ben ngayon. Wala siyang kurbata. Gusot ang kanyang damit. At may malalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Tanda ng isang taong ilang araw nang hindi nakakatulog ng maayos.
Ngunit sa kanyang paglapit kay Annalyn, inilagay ni Ben ang kanyang mga kamay sa bulsa, huminto ng may kaunting distansya, at nagsalita sa isang mababang boses na nagpapanggap na nagsisisi. Mahal, hindi ko rin naman ginustong umabot sa ganito. Pwede pa naman nating ayusin to ng tahimik. Ang kanyang bahagyang ngiti ay kamangha-manghang kapareho nang noong una niyang inabot ang mga dokumento, 3 taon na ang nakalipas. At ngayon, malinaw nang naaamoy ni Annalyn ang kalkulasyon sa likod ng pamilyar na lambing na iyon. Hindi sumagot si Annalyn. Hindi dahil natatakot siyang ang unang lalabas sa kanyang bibig ay, opo, tulad ng dati. Kundi dahil napagtanto niyang wala na siyang anumang salitang maibibigay pa sa taong ito. Sa halip, umatras siya ng isang hakbang at tumingin sa direksyon ng pasukan ng ospital. Sa maliit na galaw na iyon, bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Ben. Nang maramdaman ni Ben na hindi na gumagana ang panlalambing, nagbago ang tono ng kanyang boses. Inalis niya ang kanyang mga kamay sa bulsa, naghalukip-kip, at sa isang boses na wala ng lambing, at may matalas na tono, sinabi niya, "Hindi ko alam kung anong ibinigay sa'yo ng don ng bahay na yan, pero huwag kang magkamali na isiping lahat ng tao sa mundo ay kakampi mo. Kung patuloy kang magsasabi ng mga bagay na makakasama sa akin, hindi ka rin magiging komportable." Sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng isang asawang nag-aalala, kundi ang isang malamig na pagnanasa, na muling hawakan ang isang pag-aari na sinusubukang kumawala sa kanya. Nagsimulang tumibok nang mabilis ang puso ni Annalyn. Dati, sa ganitong sandali, mamanhid ang kanyang mga daliri, liliit ang kanyang paningin, at hindi siya makakapagsalita kundi yumuko na lamang. Ang hangin sa kanilang pasukan, noong araw na iyon, kung saan naghahalo ang boses ng kanyang biyenan, at ang sigaw ng mga maniningil, ay biglang bumalik. At naramdaman niyang bahagyang nanginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit hindi niya hinayaang bumigay ang kanyang mga tuhod. Nakakatakot ang taong ito. Ngunit ngayon, alam na niyang iba ang matakot sa magpadala. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ng mansyon, ang tahimik na huminto sa likuran ni Annalyn, at 2 security personnel ang bumaba. Inaasahan na ni Manang Sol ang posibilidad ng isang hindi inaasahang paglapit sa tuwing si Annalyn ay lalabas para sa kanyang lingguhang check-up sa ospital. Kaya't nagtalaga na siya ng sasakyan at mga tauhan. Nang makita ni Ben ang mga lalaking nakauniporme, huminto siya, at doon niya lang naramdaman na ang sitwasyon ay hindi isang bagay na maaari niyang ayusin nang tahimik kasama lamang ang kanyang asawa. Sa tulong ng security, pumasok muna si Annalyn sa isang conference room sa loob ng ospital, at ang paghaharap nila ni Ben ay isinagawa sa isang hiwalay na espasyo kasama ang legal team. Ipinaliwanag ng abogado ng legal team kay Ben ang mga nakalap na ebidensya ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, mga text message na pananakot, at ang idinagdag na insidente ng paglapit sa ospital. Malinaw na ipinaalam sa kanya ang tungkol sa restraining order at ang posibilidad ng karagdagang demanda. Ang mga salitang ang paggamit sa pangalan ng asawa para ipasa ang utang ay maaaring mauwi sa isang kasong kriminal. Bukod pa sa problema sa bagsak na negosyo, ang unang nagpamutla sa mukha ni Ben. Sa mga oras na iyon, narinig ang boses ni Cora mula sa dulo ng pasilyo ng ospital. Mas huli siyang dumating kaysa sa kanyang anak at nakarating hanggang sa harap ng conference room. Nang harangin siya ng guwardiya, sumigaw siya ng malakas sa pasilyo, hawak ng mahigpit ang kanyang bag, na may namumuong luha sa mata. Sumigaw si Cora. Dahil sa isang manugang, "Nagkakaganito ang pamilya natin? Annalyn, hindi mo dapat ginagawa to." Ang umiiyak na pag-arte na iyon ay sapat na sanang magpabigat sa dibdib ni Annalyn noon. May mga panahon na kapag umiiyak ang kanyang biyenan, kusa na siyang nakakaramdam na siya ang may kasalanan. Ngunit habang nakikinig sa sigaw na iyon, mula sa loob ng conference room, sa halip na manikip ang kanyang dibdib, isang napakalinaw na pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga luhang iyon ay hindi luha ng pag-aalala para sa kanya, kundi ang huling kasangkapan na inilabas dahil dehado na ang sitwasyon. Sa sandaling tanggapin niyang ang iyak ng kanyang biyenan ay isang pag-arte.
Ang tanikala ng pagkakasala na gumapos kay Annalyn, sa loob ng 3 taon ay tahimik na naputol. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis si Ben sa ospital nang walang anumang napala. Si Cora naman ay inalalaya ng mga guwardiya palabas. Kahit na nawala na silang dalawa, matagal na nanatili si Annalyn sa upuan sa conference room. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi na ito ang pakiramdam na nilalamon ng takot, kundi mas malapit sa panginginig pagkatapos ng isang matinding ehersisyo. Ilang sandali pa. Dumating si Manang Sol matapos makatanggap ng tawag mula kay Don Ricardo. Binuksan niya ang pinto ng conference room, tiningnan ang mukha ni Annalyn, at iniabutan siya ng isang basong tubig. Sa isang mababang boses, sinabi niya, "Nagawa niyo ng maayos. Sisiguraduhin po naming hindi na sila makakalapit sa inyo sa pamamagitan ng batas." Pagkatapos magsalita, tumango si Manang Sol, at sa maikling pagbati na iyon, mayroong init na higit pa sa isang formal na ulat. Sa sasakyan pabalik sa mansyon, habang nakatingin sa labas ng bintana, dahan-dahang binalikan ni Annalyn ang mga nangyari. Natakot siya, ngunit hindi siya tumakbo. Bagamat may tumulong sa kanya, ang mas malaking pagbabago ay nangyayari sa loob niya. Ang katotohanang nanatili siya sa lugar na iyon, na may malinaw na kaalaman sa kung ano ang ginawa sa kanya, at kung ano ang hindi na niya tatanggapin pa, ay nagdala sa kanya sa isang posisyon na hindi niya kailanman naabot sa loob ng 3 taon ng pananahimik at pagsunod. Pagdating sa mansyon, sandaling tinawag ni Don Ricardo si Annalyn sa kanyang library. Nakaupo siya sa kanyang upuan, na may tungkod sa tabi, at tahimik na pinagmasdan ang mukha ni Annalyn. Sa isang boses na medyo mas malambing kaysa sa karaniwan, sinabi niya, "Huwag ninyong hayaang manatili ang nangyari ngayon bilang isang takot lamang. Ang katotohanang hinarap ninyo sila, at hindi kayo nagpadala iyan ng patunay." Pagkatapos magsalita, tumingin si Don Ricardo sa labas ng bintana, at alam ni Annalyn na ang maikling pangungusap na iyon ay hindi isang aliw, kundi isang kumpirmasyon. Isang paraan upang iparamdam sa kanya ang sarili niyang kinatatayuan. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na silid, inilagay ni Annalyn ang larawan ng kanyang ina at ang kuwintas ng magkatabi, at matagal itong tinitigan. Kung paanong iniligtas ng kanyang ina ang isang estranghero sa isang maulang gabi at hindi humingi ng anumang kapalit. Ang pag-iisip na ang kanyang sariling kaligtasan ay isang pagpapatuloy ng pagtitiis na minana niya mula sa kanyang ina, ay sa unang pagkakataon, ay dumating ng hindi mabigat. Ang damdaming iyon ay hindi na ang pighati ng isang biktima, kundi ang unang anyo ng isang determinasyon na bawiin ang kanyang buhay. Sa parehong oras, sa kanyang library, inutusan ni Don Ricardo si Manang Sol na ituloy ang legal na proseso hanggang sa dulo, at kasabay nito, paghandaan ng isang makatotohanang paraan para makapagsimula si Annalyn sa sarili niyang paa sa ekonomiya, anuman ang kanyang piliing buhay sa hinaharap, sa pag-iisip sa kanyang karanasan sa pamamahala ng karinderya, kakayahan sa pagluluto, at matagal na karanasan sa buhay. Nagsimula silang tahimik na pag-aralan ang isang angkop na panimula para sa kanya. Sa mga oras na iyon, hindi pa alam ni Annalyn na muli siyang magbubukas ng pinto ng isang tindahan gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang huling paghaharap sa harap ng ospital ay naging isang huling babala para kina Ben at Cora na hindi na nila maaaring galawin ang manugang. Para kay Annalyn, ito ang unang praktikal na patunay na kahit nakakatakot pa rin ang nakaraan, kaya na niyang hindi magpadala. At sa silid sa mansyon, ang pilak na kuwintas ng kanyang ina, na nakapatong sa kama, ay tila nagliliwanag, nang mas maliwanag kaysa dati. Sa loob ng isang buwan, maraming nagbago. Ang kumpanya ni Ben ay tuluyan nang nagsara matapos siyang talikuran ng mga supplier at dagdagan pa ng imbestigasyon sa buwis. Ang mga utang at garantiya na nakapangalan kay Annalyn ay isa-isang inaayos ng legal team, na isampa na rin ang kasong kriminal. Si Cora naman ay nabawasan na ang paglabas ng bahay matapos kumalat sa kanilang lugar ang tsismis na isa siyang biyenan na ginamit at itinapon ang kanyang manugang. Ang mga taong nagtapon kay Annalyn sa labas ng kanilang pinto
ay sa huli nakulong sa problemang sila mismo ang gumawa. Nagbago na rin ang atmosfera sa loob ng mansyon. Matapos isiniwalat ni Don Ricardo sa harap ng pamilya ang pagkatao ni Ina at ang sitwasyon ni Annalyn, sa panlabas ay wala nang bastang nagtrato kay Annalyn. Bagamat hindi pa rin lubos na nawala ang sama ng loob ni Clarice, nawalan na siya ng basehan para siraan ito sa publiko. Sina Manang Loida at ang mga empleyado ay nagsimulang tawagin si Annalyn nang may kasamang paggalang. Ngunit walang balak si Annalyn na manatili sa loob ng bakod na iyon magpakailanman. Bagamat ipinahiwatig ni Don Ricardo sa iba't ibang paraan na maari siyang manirahan ng komportable sa mansyon, ayaw ni Annalyn, nagugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa ilalim lamang ng utang na loob sa iba. Iniligtas ni Ina ang isang tao ngunit hindi nag-iwan ng pangalan at tinanggihan ang pabuya para palakihin ang kanyang anak sa sarili niyang pinaghirapan. Gustong manahin ni Annalyn ang paraang iyon. Isang hapon, matagal na nag-atubili si Annalyn sa harap ng pinto ng library bago maingat na kumatok. Nang sabihin ni Don Ricardo na pumasok, tumawid siya sa pintuan na may magalang na magkadikit na mga kamay sa kanyang apron. Nanunuyo ang kanyang mga labi. At inabot ng ilang segundo bago lumabas ang kanyang boses. Don Ricardo, gusto ko na po sanang umalis sa bahay na ito at subukang mabuhay sa sarili kong pagsisikap. Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang mga dokumento at matagal na tiningnan ang mukha ni Annalyn. May bahid ng pagkagulat, ngunit agad na lumalim ang kanyang tingin. Tila nakikita niya ang likod ni Ina na tumalikod sa ospital maraming dekada na ang nakalipas, habang tinatanggihan ang pabuya na ngayon ay nakikita sa ekspresyon ng kanyang anak. Dahan-dahang itinayo ni Don Ricardo ang kanyang tungkod at sumagot sa isang mababa at mabagal na boses. Bibigyan kita ng pagkakataon para makapagsimula, ngunit hindi ako haharap. Iyon marahil ang gugustuhin ng iyong ina. Yumuko si Annalyn ng malalim. Nag-init ang kanyang lalamunan, ngunit hindi siya umiyak. Pakiramdam niya ay manghihina ang kanyang desisyon na umalis kapag umiyak siya sa harap ng taong ito. Mula sa araw na iyon, sinimulan ni Manang Sol at Manang Loida na suriin ang isang plano sa negosyo batay sa karanasan ni Annalyn sa karinderya at pagluluto. Tinulungan ni Manang Loida na kalkulahin ang listahan ng mga kagamitan at gastos sa mga sangkap, at ang isang malabong pangarap ay dahan-dahang naging mga konkretong numero. Si Don Ricardo naman ay hindi inilagay ang kanyang pangalan sa tindahan, ngunit tahimik na pinunan mula sa likod ang mga bahaging mahirap lampasan ng mag-isa, tulad ng renta at mga kagamitan. Noong unang araw na tumingin sila ng pwesto para sa tindahan, kasama ni Annalyn si Manang Loida, sa harap ng isang maliit na tindahan sa isang makitid na eskinita. Maalikabok ang salamin ng pinto at may mga mantsa ng mantika na iniwan ng dating umuupa sa mga mesa. Tumingin si Manang Loida sa bentilador at tumango na may halong pag-asa at pag-aalala sa kanyang mukha. Annalyn, sakto ang pwesto ng bentilador dito. Kapag kumalat ang amoy ng luto mo sa eskinita, iyon na ang pinakamagandang signboard. Inilagay ni Annalyn ang kanyang kamay sa ibabaw ng walang lamang mesa, sa pagdampi ng malamig na metal sa kanyang palad. Sa unang pagkakataon ay naisip niya ang eksena kung saan nagbebenta siya ng sarili niyang pagkain sa ilalim ng sarili niyang pangalan. Hindi ang madaling araw sa kusina ng kanyang biyenan, kung saan iniinit niya ang pagkain ng iba. Nag-init ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha. Ito ay ang panginginig ng isang damdaming matagal, nang natutulog na muling nagigising. Isang gabi habang abala sa paghahanda, habang inaayos ni Annalyn ang lumang kuwaderno ng kanyang ina, natagpuan niya ang isang piraso ng papel na nakasingit sa huling pahina. Sa isang kupas na papel, may nakasulat na sulat kamay. Panatilihin mo ang puso na tumutulong sa iba, ngunit huwag mong ibigay ang iyong buong buhay sa iba. Paulit-ulit na binasa ni Annalyn ang isang linyang iyon. Ito ay parang isang huling paalala mula sa kanyang ina, para sa kanya na ibinigay ang buong buhay sa pamilya ng kanyang biyenan sa loob ng 3 taon, at para sa kanya na ngayon ay muling bumabangon. Matagal niyang hindi na isara ang kuwaderno. Bago umalis sa mansyon, kinagabihan, nagkasalubong sila ni Don Ricardo sa hardin. Nakatayo si Don Ricardo
Hawak ang kanyang tungkod. Nakatingin sa mga puno ng niyog. Dahan-dahan siyang lumingon nang marinig ang mga yabag ni Annalyn. Sa pagitan ng kanyang mga malalalim na kulubot, mayroong isang ginhawa ng isang taong matagal nang nagtiis. At ang kanyang boses ay mababa at mabagal. Ginang Annalyn, kung nabubuhay lang si Ginang Ina, siguradong siya ang unang darating sa tindahan ninyo bukas. Kinagat ni Annalyn ang kanyang labi. Nag-init ang kanyang lalamunan, kaya't hindi siya agad makapagsalita. Pagkatapos ng ilang segundo, itinaas niya ang kanyang ulo. May namumuong luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado at matatag. Don Ricardo, dahil po sa iniwan ng nanay ko, kaya ako nakarating dito. Maraming salamat po. Tahimik na tumango si Don Ricardo. Sa loob ng maraming dekada, nabuhay siyang hindi man lang nakapagpasalamat sa bayaning nawala nang hindi nag-iwan ng pangalan, ngunit ang panunood sa pagbangon ng kanyang anak mula sa pagkakadapa ay naging isang piraso ng huling pasasalamat. Sa maikling kilos na iyon, mayroong isang paniniwala. Kinabukasan ng umaga, bitbit ang isang maayos na bag. Tumayo si Annalyn sa pasukan ng mansyon. Noong una siyang pumasok sa bahay na ito, isang itim na plastic bag lang ang dala niya. Sa loob ng bag, magkakahalo ang mga lukot na damit, basag na picture frame, at larawan ng kanyang ina. Ang kanyang mga balikat ay mabigat sa bigat ng isang taong walang masandalan sa mundo. Ang bag na hawak niya ngayon ay maliit. Ngunit, ito ay isang bagaheng inimpake niya sa sarili niyang kagustuhan. Ang pagkakaibang iyon ay nagsasabi kung gaano siya nagbago sa mga nakalipas na panahon. Tumayo si Manang Sol sa harap ng pasukan at iniabot kay Annalyn ang isang maliit na sobre. Nasa loob nito ang pinal na kontrata sa pag-upa ng tindahan at isang gabay sa pangangalaga sa kalusugan mula sa doktor. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Manang Sol, ngunit ang kanyang kamay na nag-aabot ng sobre ay mas mabagal kaysa sa karaniwan. Yumuko siya at nagdagdag ng isang maikling salita. Ingatan niyo po ang inyong kalusugan. Nakatayo si Manang Loida sa pasukan ng kusina. At kumaway nang lumingon si Annalyn. Hindi siya nagsalita. Ngunit, namumula ang kanyang mga mata. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa pasukan, nakasalubong niya si Clarice. Huminto si Clarice at tiningnan si Annalyn. Hindi na ito ang matalas na tingin tulad ng dati. Akmang may sasabihin siya, ngunit isinara niya ang kanyang bibig. Pagkatapos ng isang maikling katahimikan, sa isang mababang boses, dalawang salita ang kanyang sinabi. Salamat sa serbisyo. Bahagyang nagulat si Annalyn at yumuko bilang pagbati. Hindi ito isang ganap na pagkakasundo, ngunit sa maikling salitang iyon, mayroong isang kaunting pagkilala. Habang bumubukas ang bakal na tarangkahan at lumalabas si Annalyn, nakatingin si Don Ricardo mula sa bintana ng kanyang library. Hawak sa kanyang kamay ang kalahating kuwintas mula sa kahon. Matagal niyang pinanood ang likod ni Annalyn. Tahimik na nagtanong si Manang Sol sa tabi niya. Hindi inalis ni Don Ricardo ang kanyang tingin sa labas ng bintana at sumagot ng mahina. Kaya ng batang, yan na mag-isa. Anak siya ng aking tagapagligtas. Sa araw ng pagbubukas, 4:30 ng madaling araw, itinaas ni Annalyn ang shutter ng kanyang tindahan. Ang bakal na shutter ay umikot pataas na may matalas na tunog. At habang umalingaw-ngaw ang tunog na iyon sa buong eskinita, ang pakiramdam ng malamig na metal ay matagal na nanatili sa kanyang palad. Kumislap ang mga ilaw bago tuluyang lumiwanag, at sabay na lumitaw sa kanyang paningin ang mga walang lamang estante at ang pader na may nakasabit na bagong apron. Naghugas ng kamay si Annalyn at isinuot ang apron. Isang kilos na ginawa niya ng libu-libong beses, ngunit ang tali ngayon ay iba. Isang tali para sa kanyang sariling tindahan, para sa kanyang sariling pangalan. Bandang 9:00 ng umaga, lumitaw si Ate Mila sa pinto. May dalang isang bilaong puto. Namumula ang dulo ng kanyang ilong habang nakangiti. At medyo paos ang kanyang boses. Annalyn, hindi ako makapaniwalang may sarili ka ng tindahan. Ako pa yata ang kinakabahan para sa'yo. Tinanggap ni Annalyn ang puto at ngumiti. Habang tumataas ang gilid ng kanyang labi, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ate,
Kung hindi mo ako tinulungan noong gabing iyon, wala ako dito. Kinawayan ni Ate Mila ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya maitago ang pamumula ng kanyang mga mata. Dumaan din sandali si Manang Loida para tumulong sa pag-aayos ng mga estante at ilang empleyado ang tahimik na bumati. Hindi personal na dumating si Don Ricardo. Sa halip, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa isang eskinita na isang bloke ang layo mula sa tindahan at hinayaan si Manang Sol na alamin ang sitwasyon. Pagbalik ni Manang Sol, maikli siyang nagulat, kalmado ang kanyang ekspresyon. Ngunit bahagyang nakaangat ang gilid ng kanyang labi. Don, may una na po siyang customer. Tumango si Don Ricardo at tiningnan ang direksyon ng tindahan mula sa bintana ng sasakyan. Kung nabubuhay lang si ina, gaano kaya niya ipagmamalaki ang muling pagbangon ng kanyang anak? Habang dumadaan ang pag-iisip na iyon, naramdaman niyang dahan-dahang bumaba mula sa kanyang mga balikat ang isang mabigat na pasanin na dinala niya sa loob ng maraming dekada. Sa isang mapagkumbabang damdamin, nahuli na siyang nakapagbigay ng pasasalamat. Tahimik niyang ibinaba ang isang matagal nang kinikimkim na pagkakasala. Tumatama ang sikat ng araw sa salamin ng pinto. Sa leeg ni Annalyn, nakasabit ang pilak na kuwintas na iniwan ng kanyang ina. Ngayon, hindi niya ito itinago sa loob ng kanyang damit. Kumikinang ang maliit na palamuti sa sikat ng araw. At hindi na ito mukhang isang bakas ng kasawian, kundi isang simbolo ng isang taong nakaligtas. Pagsapit ng gabi, isinara ni Annalyn ang shutter hanggang sa kalahati at inayos ang mga benta. Habang isa-isang pinupunasan ang mga natirang lalagyan, tahimik niyang sinukat ang distansya sa pagitan ng madaling araw sa kusina ng kanyang biyenan, kung saan kumakain siya ng kaning lamig ng nakatayo at ang kasalukuyang sandali. Pagod ang buong katawan niya, ngunit hindi ito ang pagod ng isang taong naubos ng iba, kundi ang malusog na pagod ng isang taong tinatapos ang isang araw na siya mismo ang nagtayo. Bago isara ang pinto, huminto si Annalyn sa harap ng larawan ng kanyang ina sa isang istante. Nakangiti ang batang mukha ni ina sa larawan. Sa isang hindi nanginginig na boses, sinabi ni Annalyn, "Nay, nagbukas po ako ng sarili kong tindahan ngayon, sa pangalan ko." Pinatay ni Annalyn ang ilaw at isinara ang pinto. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ay mahinang umalingaw-ngaw sa eskinita. Umihip ang hangin ng tagsibol. At ang palamuti ng kuwintas ay marahang gumalaw sa kanyang kwelyo. Nagpasya si Annalyn na hindi na alalahanin ang sarili bilang isang kaawa-awang tao. Tahimik niyang tinanggap na ang buhay ng kanyang ina at ang kanyang mga sugat ay hindi pinagaling ng kabutihan ng iba, kundi sa huli ay pinag-ugnay ng kanyang sariling pagbangon sa sarili niyang mga paa. At sa gayoy, ang kuwento ni Annalyn ay hindi nagtapos bilang isang kaawa-awang manugang na natagpuan bilang isang kasambahay sa mansyon ng isang mayaman. Ito ay nagtapos bilang isang talaan ng isang tao na, matapos manahin ang pamana ng isang mabuting buhay na nagligtas ng buhay ng iba, ay sa huli muling itinayo ang kanyang buhay. Gamit ang sarili niyang pangalan at sariling mga kamay. Ang landas na tinahak ni Annalyn ay mahirap, ngunit sa huli, ang nagligtas sa kanya ay hindi isang engrandeng bagay. Ito ay ang tahimik na kabutihan ng kanyang ina na nagligtas ng isang tao sa isang maulang gabi nang hindi nag-iwan ng pangalan. At ito ay bumalik pagkatapos ng maraming dekada upang dumapo sa nawasak na buhay ng kanyang anak. Ang mabubuting gawa ay hindi nawawala at babalik balang araw. Sana ang paniniwalang iyon ay maging isang maliit na aliw sa mga taong dumaranas ng isang mahirap na araw ngayon. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, babalik kami na may mas magagandang kuwento. Laging mag-ingat at maging masaya. Ito po ang kuwentong namumulaklak. Salamat.